Tao ng kapalaran. Sa wakas, natagpuan kita. Tatay. Qian Yuan Pin, tatay. Tatay. Sa antigong tindahan kung saan ako nagtatrabaho, nakakita ko ng isang rosaryo ng Buddha. Rosaryo ng Buddha. Mula pagkabata, naging tanga na ang anak na babae. Nagkasakit pa ang asawa ko ng malubha. Ano ba ang gagawin natin? Anak, hindi ka ba nambuli sa tindahan ng antigong gamit? Sabi ko na nga, huwag mo nang dalhin. Ang anak mong tanga dito sa ospital namin. Dali, bayaran ang gastusin sa gamot. Kung hindi, mawawala ang nanay ng gago na ito. Doktor, ang nanay ng anak ko. Kailangang sumailalim sa operasyon. Pwede bang medyo mapababa ang gastusin sa gamot? Walang silbi ang paghingi ko. Ililigtas ninyo ang nanay ko. Lumayo ka dyan. Mapagmahal na batang babae. Ako ay 8 Divisions Heavenly Dragon. Ang mata ng Buddha na ito ay ibinigay sa iyo. Hindi na ako bobo. Ang mata ng Buddha na ito ay ibinigay sa iyo. Ang Heavenly Dragon sa loob ng mala, hindi lang nagbigay sa akin ng kakayahang makakita sa dilim. Nabawi pa akong makapag-isip ng malinaw. Yung mga Buddhist beds na nakuha ko sa pagtatrabaho sa antigong tindahan. Ano ba talaga ang pinagmulan nito? Tasa noong Republika ng China. Halaga ay 50 piso. Ang aking mata ng Buddha. Kaya kong makita ang tunay na halaga ng isang bagay. Gago, bakit hindi ka pa umaalis? Linisin mo ang mesa sa antigong tindahan. Dahil darating si Ginoong Qin para sa inspeksyon. Dahil sa mga butil ng Buddha, hindi na ako bobo ngayon. May kakayahan na akong makakita ng mga bagay. Ngayon, kailangan kong maghanap ng paraan para magbitiw. Pupunta ako sa antigong kalye para makahanap ng mga yaman. Tanga, nakita mo na ba ang isang itim na mala Buddha na mala perlas? Kung hindi ka magsasabi ng totoo, papapatayin kita. Huwag mo akong saktan. Hindi ko alam. Hindi ko pa nakikita. Uwak. Bakit ka pa makikipagtalo sa isang tanga? Ano ba ang alam niya? Bakit ka pa nakatunganga, tanga? Umalis ka na at linisin ang banyo. Lao Zhang. Para sa boss, ang rosaryo na iyon ay parang buhay niya. Kailangang mahanap ito. Kung hindi, delikado kang mamatay. Balak kong mag-resign ngayong araw. Hindi ko inakalang may malaking koneksyon pala ang mala Buddha na kwintas na ito. Kung mapapansin nila na hindi na ako tanga, siguradong magdududa sila sa akin. Parang may masamang balak si Zhang Jian. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapatunayan ang katotohanan. Para mapanatili ang aking kaligtasan. Uy, tanga. Halika, tulungan mo ako. Tanga, ito ay tunay na produkto. Ito ay peking produkto. Hawakan mo ito. Dalhin mo ang peking produkto. At basagin ito sa harap ni Ginoong Qin. Itinatago ni Zhang ang tunay na produkto. Babasagin ko ang peking. Gusto mong palitan ang antigong bagay. Dinudungisan mo ako na sinira ko ang tunay. Tanga. Nasira mo ang tunay na kayamanan ni Ginoong Qin. Kaya mo bang magbayad? Hindi ko na naingat ng maayos. Hindi ako iyon. Tingnan mo ang ginawa mong gulo. Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Kaya mo bang bayaran ito? Ginoong Qin. Habang kinuha ko ang ledger. Ninakaw niya ang bagong koleksyon ko. Nakinyong siyang green enamel bowl. Nabigay ko lang, nabasag agad. Itong mangkok na ito ay nagkakahalaga ng 150,000. Pagkatapos ng 3 araw, kukunin ang nagbebenta. Ginoong Zhang, bakit mo inilagay ang antigong koleksyon sa labas na nakalantad? Sila ang umaakyat sa tiptoe para maabot. Ang glaze na palamuti ay buo pa rin. Nagmadali ang nagbebenta na ipagbili ito dahil kailangan niya ng pera. Itong si Zhang, ang pagkakakilanlan niya. Gusto pang magpalit at magturo sa akin. Pero hindi ako pwedeng magpakita na hindi na ako tanga. Paano ko ba ipapaliwanag kay Ginoong Qin? Si Sun King ay hangal. Hindi pa nga niya maayos ang kanyang sahod. Paano siya magbabayad? Hayaan na lang na ang kumpanya ang magbayad nito. Sa hinaharap, ang mga mamahaling bagay ay ilalagay sa loob ng silid. Ibig sabihin, mabait si Ginoong Qin. Kung hindi, hindi ko siya patatawarin. Hehe, pek yan. Nabaliw ka na ba? Hindi pa ba sapat na nagbayad si Ginoong Qin para sa iyo? Sinasabi mo pang peke ang aking antigong bagay. Matamis. Candy ng prutas na binigay ni Cha. Ganito ang lasa. Paano nga ba natutunaw agad ang glaze kapag nilalapakan? Guro Zhang. Nakita pa ni Sun King. Ikaw na punong tagasuri, hindi mo makita. Sagutin mo na ang 15,000 mo. Mali ang pagkakita ko, Ginoong Qin. Sumingsundan mo ako. Sinira ng gago ang mabuting plano ko. Kung magduda si Ginoong Qin, mawawala ang trabaho ko. Ito ang gantimpala para sa gamot ng nanay mo. Nabanggit ni Tia Zhang noong nakaraan na kailangan ng pera para sa operasyon at gamot ng nanay mo. Ginoong Qin, ako ay may dala. Tumulong ka sa kumpanya na maiwasan ang pagkalugi na dapat makuha. Salamat, Ginoong Qin.
Ihahatid kita sa bakasyon mamaya. Pumunta sa ospital para tingnan ang iyong ina. Hindi mo ako pinabayaan, Ginoong Qin. Hindi ko kayang manood na siya ay maloko ni Zhang Jian. Boss Qin, mag-ingat ka kay Zhang Yu. Balikan ang mga gifts ng umaga. At ang ika-18. Sun King, hindi ka bobo. Boss Qin, sapat na ang mga salita. Pupunta na ako sa ospital para tingnan ang nanay ko. Xiao King, linawin mo nga. Mukhang hindi lang ito aksidente kanina. Nakita ni Xiao King iyon. Palsong glaze na gawa. Sadyang pinaalala sa akin. Pero bakit siya nagkunwaring tanga? Baka natatakot siya kay Zhang Yu. Xiao Li. Tulungan mo akong ayusin ito. Ang surveillance noong 18 at kaninang umaga. Ipasa kay Sun King ang posisyon ni Zhang Yu. Matagal na, 3 taon na. Para kumita, ginagamot ang aking tanga. Naging dahilan ito para magkasakit ka. Siguradong gagaling kita. Dad, ito ang pera na kinita ko. Bayaran mo muna ang gastusin sa gamot ni Mama. Uuwi na ako para magtrabaho. Anak, ito. Parang iba na si Xiao King. Baka gumaling na siya. Hindi pwede, saan ba may ganun sa mundo? May tao ba? Maligayang pagdating. Si Zhang Jianding, tawagin mo siya. O, si Zhang Jianding ay nagnakaw ng ari-arian ng kumpanya. Siya ay ipinadala na ni Ginoong Qin sa bilangguan. Ako ngayon ay si Ling Huilu. Bagong itinalagang taga-suri. Nakausap ko na ang boss nyo. Pumunta si Zhang Yu kasama ko para tingnan ang mga bagay. Kung wala siya, sino ang hahanapin ko? Kaya kong ayusin ang iyong bagay. Dahil sa iyo. Tinawag kita, Ye. Qin, lumapit kayo. Hoy, Yese. Qin, dadalhin si Ji. Qin agad dito. Umupo ka muna. Wang Rui, dumating ka na. At Qin Ran, ano bang nangyayari dito? Nagkasundo na tayo dati. Dapat si Zhang Yu ang sasama sa akin sa auction. Paano mo siya pinapunta dito? Wang Rui, huwag kang mag-alala. Si Zhang Yu ay nagbenta ng mga antigong gamit mula sa tindahan ko. Tinanggal ko na siya sa trabaho. Ito ang bagong empleyado ng kumpanya namin. Tagasuri ng mga antigong si Sun King. Katiyakan ang kanyang pagkatao. Tapat siya. Hindi sapat ang pagiging tapat lamang. Kailangan ko ba ng tapat lang na tao sa ilalim ko? Ang kailangan ko ay isang dalubhasa sa pagsusuri. Ang mga ipapabenta ko ay nagkakahalaga ng milyon. Halos hindi siya mas matanda sa akin ng ilang taon. Mukhang hindi pa nakatapos ang mga apprentice. Kakayahan ni Wang Rui at Sun King sa pagtukoy ng mga hiyas. Mas magaling pa sila kay Zhang Yu. Tiyak na hindi kanya bibigin. Sige na. Yung mga bagay na gusto ko ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi ako magpapahamak sa kanya. Miss Wang, sandali lang. Hindi mo na kailangang magsalita. Hindi kita gagamitin. Ginoong Wang, nasa iyo ang desisyon kung gagamitin mo ako. Hindi kita pipilitin. Ngunit kinu-question mo ang aking kakayahan. May gusto akong sabihin. Humahanga ako sa iyong tiwala sa sarili. Patunayan mo sa akin. Kung makakapagbigay ka ng kasiyahan sa akin, maaari kong isaalang-alang. Kaya't hindi na ako magdadalawang isip. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga perlas na ito ay mga timog na perlas. May ilang taon na. Ganito lang. Kulay ng kuning ng emperador. Ipagpatuloy. Ang mga perlas na ito ay mula kay Emperor Qianlong. Ang imperial na itim na lacquer na may ginto na inlay na korona. Sa korona na iyon, may 18 at 28 iba't ibang laki ng South Sea pearls. Noong nakaraang spring auction ng Christie's, nabili ito sa halagang 5.8 milyon yuan. Medyo magaling ka nga, pero kung gagamitin kita, hindi sapat na makita lang ang isang pares ng hikaw na perlas. Ano ang ibig mong sabihin? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na, huwag kang magpanggap na nagulat. Iniisip ko lang. Bilang Disney, Wang, dapat ay hindi mo pinapansin ang mga peking bagay. Ngunit ito sa iyo ay isang jade bracelet. Na peke. Naghahanap ng atensyon. Gusto mong patunayan ang iyong kakayahan. Pero mukhang mali ang lugar na pinili mo. Ito ay nang ako ay 18, inutusan ng lolo ko si Maestro Bai, na personal na inukit sa akin ang disenyo ng Phoenix. Hindi ito pwedeng pek. Si Sun King ay bagong hirang na tagapangasiwa. Hindi pa umabot ng 1 oras. Talaga bang nagkamali siya? Hindi ito pwedeng gawa ni Ginoong Bai. Ang kanyang mga gawa ay nakatuon sa pagiging simple. Ang ukit ay sumusunod sa natural na mga guhit ng jade. Ang mga guhit ng jade sa iyong pulseras ay magulo at hindi maayos. Sa mga liko nito, parang talagang iba. Ngunit ang bracelet na ito ay palaging nasa safe. Hindi ito maaaring palitan ng iba. Tinitiyak ko sa aking pagkatao na ito ay tiyak na peke. Ayos, kakausapin ko na si Ginoong Bai. Nanalo ka. Ang halaga ng napakalaking trabaho ko. Ipagkakatiwala ko sa'yo. Sang-ayon ako. 0012. Paano ka naalala? 0013. Lolo Bai, may nagsabi, peke ang pulseras kong jade. Tulungan mo akong patunayan ito. Itutok mo ang kamera sa pulseras, tignan ko.
Lolo Bay, tinutulungan mo ba ako? Hindi ito gawa ko. Lolo Bay, hindi ba masama ang ilaw? Buksan ko muna ang flash para makita. Ang tekstura ng jade bracelet na inukit ko ay natural. Ang liko ng jade bracelet na ito ay matigas ang tekstura. Fake ito. Ito. Sige, aalis na ako muna. Paano naman ang tunay kong jade bracelet? Miss, sinabi ni Lisen. Siya ang nagpalit ng pulseras na jade. Tingnan mo nga ito para sa akin. Ito ba ang dati kong pulseras na jade? Ito ay tiyak na gawa ni Bailao. Isang mataas na uri ng jadete. Bakit pinalitan ni Lisen? May utang siya sa sugal. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sa isang beses na hindi tapat, hindi na magagamit kahit 100 beses. Bigyan mo siya ng 10,000 piso. Hayaan mong umalis siya sa akin. Sasagutin kita mamaya ng 8:00 ng gabi. Sama ka sa akin. CJ, uuna na ako. Mag-ingat ka. Ang galing, Xiao King. Nakuha mo ang tiwala ni Wang Rui. Ngayong gabi, tulungan mo siyang makuha ang auction item. Hindi lang makakakuha ng napakalaking bayad. Maaari rin tayong makapasok sa mataas na lipunan. Nang tuluyan. Sisikapin ko talaga. Pero kailangan mong tandaan. Mamaya, kapag lumabas ka kasama si Wang Rui, dapat ka lang kumilos ng kaunti. Huwag tumawa. Panatilihin ang poker face. Ganun ba? Ganun nga. Sun King, si Zhang Xiaokai ay naglalaway sa ari-arian ng pamilya namin. At hindi siya sumusuko sa akin. Mamaya tulungan mo akong suriin ang mga antigong nasa entablado. Kung tunay na porselana ito, kahit ano pa ang halaga, bilhin mo ito. Ito ay regalo para sa kaarawan ng lolo. Hindi ito dapat maagaw ng lalaking iyon. Huwag kang mag-alala, Ate Rui. Tara. Ngayon, unang item na ilalako. Malaking mangkok na may pulang tandang panahon ng Republika. Panimulang presyo ay 6,000. Minimum na dagdag kada tawad ay 500. 6,000. 6,000 pangalawang tawag. Nabenta. Pakisuyo ang ikalawang item sa auction. 3,000. 4,000. 5,000. Nabenta. 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 Ikalimang item sa auction. Kingkyanong dragon na naglalaro ng perlas. Pulang glaze na may 2 taingan na porselana. Simulang presyo 1,000,000. Bawat dagdag na bid ay hindi bababa sa 10,000. 1,000,000. Ano nang nangyari? At Rui, hintayin mo munang makuha ni Zhang Xiao bago kita kausapin. 3,000,000. 6,000,000. 8,000,000. 8,000,000 sa unang pagkakataon. 8,000,000 sa ikatlong pagkakataon. Tapos na. Para sa'yo ito. Ginoong Zhang. Hindi gusto ni Binibining Wang ang mga peke. Ang pares ng mga palayok na ito. Mas mabuti siguro na ikaw na lang ang magtago nito. Ano ba ang sinasabi mo? Paniniwalaan mo na lang kung gusto mo. Ang set na ito ay mula sa panahon ng King, panahon ni Kangxi. Itim na ceramic na platito ng tsaa. 60 sentimetro ang laki ng platito. Kasama ang tsaa na may sukat ng palad na purple clay pot. At 4 na giant teacup. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, ay nasa mabuting kondisyon. Mga ginoo at ginang. Kung gusto mong mag-bid, pwede na. Hindi maganda, hindi maganda. Ang itim na ceramic ay hindi naman mahal. Hindi pa ito gawa ng kilalang artista. 10,000 para kang nag-aalala na mahal. 20,000, syempre walang gustong bumili. Si Ginoong Wang, maglagay ka na ng bid. Ito yun. Ito ang isang bihirang piraso. Ngayon ay tinitirhan ng damo ang perlas. Ngayon, hindi na alam ng lahat ang halaga nito. Kaya't nakakuha tayo ng malaking pagkakataon. Kaya kong mawala ang 100,000. Pero, kailangan mo munang ipaliwanag ng maayos sa akin. Ngayon, idinadeklara ko na walang nagbid para sa item na ito. Daloy. 10,000. 10,000 unang beses. Mayroon bang ibang mamimili na gustong magbid? 10,000 pangalawang beses. Mayroon bang sinuman na gustong magbid? 3 beses na sa 100,000. Nabenta. Ang set ng tsaa na gawa sa itim na ceramic ng King Kangxi ay pagmamay-ari ni Baerno. Siyam. Matagal ko nang sinasabi na hindi mapagkakatiwalaan ang batang ito. Binili niya ng 10,000 yuan itong piraso ng itim na lupa. Huwag mong gastusin ang perang ito. Kahit na hindi mahal ang 10,000 yuan. Pero hindi natin pwedeng mawala ang taong ito. Siya ang nagtakda ng presyo, hayaan siyang magbayad. Zhang Hongji, huwag mong pakialaman ang mga bagay ko. Ako, hindi ko lang gustong mapahamak ka.
Mas maganda sigurong alagaan mo muna ang sarili mo. Huwag kang magbulaan kung hindi ka nakakaintindi. Ang set na ito ng mga tasa ng tsaa ay isang kayamanan na walang halaga. Talaga, hayaan mong makita ko. Si Bailaw ay isang dalubhasa sa pagsusuri ng mga kayamanan. Kung ito ay walang halaga, agad itong makikita. May ilang tao na mapapahiya na. Dalhin ang malakas na flashlight. At idagdag ang ultraviolet na ilaw, bilisan mo. Si Hilaw, tingnan mo ang kalidad ng gulong na ito. Mga kaibigan, sigurado akong nagtataka kayo. Tungkol sa halaga ng set na ito ng tsaa. Sasabihin ko sa inyo, ito ay isang napakahalagang kayamanan. Ano? Sun King, totoo ang sinasabi niya. Ako, Lolo He, matanda na. Hindi kayo maliligaw ng landas, di ba? May lakas ba ang loob mong questionin ang aking paningin? Ako lang naman. Pupunta lang ako kumuha ng developer. Ginoong He, ito ay kuha ni Gyangi. Son, hayaan siyang ipakita ito. Ayan, Gyu. Son, pakiusap, lumapit ka. Ako. Pupunta na ako. Sige na, gusto ko ring makita. Kaya't ipapakita ko na ang aking kakayahan. Fog Concealment Technique. Ito ang Fog Concealment Technique. Ito ay paraan para itago ang kayamanan. Noong araw, natatakot ang mga may-ari na manakawan. Gumagamit sila ng espesyal na pintura para takpan ang tunay na bagay. Ito ay hindi python. Ito ay isang dragon. 3 kuko ay para sa python. 5 kuko ay para sa dragon. Gamit ni Kangxi. Tanging ang emperador lang ang pwedeng gumamit ng dragon na may 5 kuko. Hindi naman ito kundi isang tray ni Kangxi. Sa pinakamataas, halaga lang ito ng ilang milyon. Nahiya na ang mukha ng lolo mo dahil sa'yo. Mga gamit sa tsa ang gamit ni Kangxi. Isa lang ang natitira. Ito ay isang pambansang yaman. Naintindihan mo ba? Ako. Nabayaran na ang huling bayad. Tara na. Ang galing talaga ni Sun King. Kita na ang lahat ng paraan ng fog concealment. Miss Wang. Ibigay mo sa akin ang iyong bank account number. 622, 188, 6,767, 1,882. Home transfer, 3 million. Ayan, Gyu. Wang, nadagdagan mo ba ng ilang zero? Dapat ang singiling ko ay 30,000. Hindi pa ako nagdagdag. Ang halaga nitong set ng tsaa. Higit pa sa 100,000. Dapat mong kunin ang 300,000. Pero ako. Huwag kang mag-alala. May isa pang bagay na gusto kong humingi ng tulong mo. Sa susunod na araw, ika-7 dekada ng aking lolo. Gusto kong imbitahan ka para tumulong sa akin. Ipakilala ang set na ito ng tsaa. Mahilig siyang mangolekta. Natatakot akong hindi ko maipaliwanag ng maayos. Walang problema. Bukas, siguradong darating ako. Tinitiyak kong ipapaliwanag ang pinagmulan ng set na ito ng tsaa. Nang maayos. CJ, bukas, magpapadala ako ng driver para sunduin ka. Okay. Tama, magbihis ka ng formal. Naiintindihan ko. Umalis na. Aking home, transfer, paghawak ng pera. Walo transfer, paghawak ng pera, aking home. Ngayon, sapat na ang pambili ng gamot ni Mama. Unang ipasa ang pera kay Papa. Hello, Ginukin. Xiao King. Walang problema sa auction, di ba? Mabilis ang lahat. Nakuha na ang tea set ni Genji. Wang, walang nakitang butas. Totoo nga ito. Natatakot lang ako sa iyo. Ginoong Qin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mong tanungin si Genji. Wang, naniniwala ako sa iyo. 3 milyon mula kay Genji. Wang, lahat ay para sa iyo. Bibigyan ka pa ng promosyon at dagdag na sahod. Bukas ay darating ka sa tindahan para sa iyong appointment. Salamat, Ginoong Qin. Gagawin ko ang aking makakaya. Bobo, nakadress at naglilinis ng banyo. Sobrang sayang. Huwag kang magulo. Wala kayong respeto sa boss. Babawasan ko ang sahod nyo. Sinasabi niya na siya ang boss. Nakakatawa naman. Ha ha ha. Tama na ba ang gulo nyo? Mula ngayon, si Sun King ang magiging pangunahing tagapamahala. Nabaliw si Qin. Pinapagawa ang isang tanga bilang pangunahing tagapamahala. Narito ako ngayon upang ipaalam sa inyo.
Simula ngayon wala na ako. Lahat ng bagay ay dapat sundin si Sun King. Kung may taong hindi magalang sa kanya, ito ay paghamak sa nakatataas. Ginoong Qin. Tumawag na naman si Ginang Qiao. Sabi niya kung hindi tayo pupunta agad, ibibigay na niya sa iba. Halos makalimutan ko. Sagot ko na agad na darating kami. CJ. Suming, samahan mo ako. Dumating ka na. Magandang araw, Ginang Qiao. Ito ang bagong tagapamahala ng aming tindahan. Suming. Sige, kayo na. Tara na. Ito ang mga ipapamigay sa auction. Dalawa, magbigay kayo ng estima. Tingnan natin kung magkano ang halaga. Sun King, mag-estima ka. Si Madam Qiao ay matagal ng customer. Ngayon ay espesyal na auction. Presyo ayon sa merkado. Huwag magpumilit na magbaba ng presyo. Ayan, Gil. Qiao, maaari bang humiram ng papel at panulat? Isusulat ko ang presyo ng bawat bagay. Isa-isa. CJ. Ito ay mula sa kalagitnaan ng Dinastyang Ming. Isang malaking pintuan ng estatwa ng Maitreya Buddha. Timbang neto 16 na kilo. Taas ay 1 talampakan at 3 pulgada. Ang estatwa ng Buddha na higit sa 1 talampakan ay isang pambihirang kayamanan. Gawa sa purong ginto. Napakabihira sa mundo. Iminumungkahi kong itakda ang presyo sa 3 milyong piso. Mayroon ka bang pagtutol? Wala akong pagtutol. Ayon sa sinabi mo. Itong bakal na fan ay mula sa huling bahagi ng king. Maganda ang kondisyon nito. Pero, mukhang gawa ng artisan. Presyo ko ay 10,000 yuan. Paano sa tingin mo? Sundin mo ayon sa sinasabi mo. Ito ay panahon ng Warring States. May ukit na Draken at Jade mula Tianshan. Presyo ay 30,000 yuan. Ginoong Qiao. Lahat ng 5 ito ay tunay na mga piraso. Simula ng bid. Tinatayang 3 milyon yuan. 10 milyon lang ito. Ang liit naman. Ginoo at Ginang. Ito pa lang ang starting bid namin. Pagkatapos ng mga susunod na hakbang, may 20% pang pwedeng itaas. Na potential. Alaynan. Pero 4 na pwesto lang ito. Kailangan ko pang ibigay sa inyo. 10% na komisyon. Hindi ito sapat. Ayan, Gil. Qiao, sigurado akong makakatulong ako sa inyo na makalikom ng 100 milyon. Totoo ito. Paano natin ito gagawin? Sisiguraduhin kong makikipagtulungan ako. Sun King. Huwag kang magsalita ng pabigla-bigla. Ginang Qiao. Pwede ko bang hiramin ang iyong asul na florera para makita? Sun King. Huwag kang magsalita ng pabigla-bigla. Ginang Qiao. Pahiram po ba ng inyong asul na florera? Sige po. Ginoong Qin. Ginang Qiao. Ito ay isang malaking asul na porselana mula sa unang dinastyang Ming. Halaga nito sa merkado ay higit sa 100 milyon. Kailangan makalikom ng 100 milyon. Napakadali nito. Sinasabi mo na ang asul at puting florera na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Ang katawan nito ay napakakinis. Makapal ang glaze, maputing may bahid ng asul. Ito ay ang maliwanag na asul na glasura ng Yongle. Ito ako. 1,000 piso sa lugar ng tanawin. Biniling souvenir. Modernong kopya. Hindi mo mapapansin. Duda ako sa kakayahan mo sa pagtukoy ng mga antigong bagay. Ipinapahayag ko ang aking pag-aalinlangan. Ginoong Qin. Pakiusap, bumalik ka na. Ang batch na ito ng mga antigong gamit. Hahanap ako ng ibang tao para suriin. Hindi ako magaling sa pagsusuri. Pero ang asul at puti nitong disenyo ay may mali. Sun King, paano mo ito nagawang mali ang tingin? Nagsimula na naman ba siyang magkasakit? Sun King, sobra na ang biro mo. Mabilis kang magsorry. Ginoong Qin, hindi ako nagbibiro. Ito ay isang Yongle blue and white porcelain mula sa Ming Dynasty. Sun King, nagsimula kang magbiro ng sobra. Ginoo Qin, hindi ako nagbibiro. Ito ay isang Ming Dynasty Yongle blue and white porcelain. Itong mainit na daloy, nagsasama sa enerhiya sa loob ng katawan.
Mas malakas ang lakas. Anong nangyayari? Sun King. Ginoong Qin. Anong nangyari? Kakatapos lang. Walang anuman. Ginang Kiao. Ito ang Ming at King na bulaklak. Ito ay pinong buhangin. Makinis at malambot ang pakiramdam. Pahawakan mo nga. Pero, ang ilalim na buhaghag na ito, hindi rin nagpapatunay na ito ay Ming o King na disenyo. Tingnan mo ito. Ito ay apoy na pulang batong gawa ng Yongle Emperor. Tingnan mo ang mga disenyo. Ang Ming King na bulaklak ay may kulay na tinimla. May mga kristal na mansa. Ang disenyo ay may mga nakataas at nakababang bahagi. Parang isang ink wash painting. Hindi mapapantayan ang paggawa nito. Subukan mong hawakan. Ito, talaga bang ito ay Ming blue and white porcelain? Subukan ninyong hawakan. Ito, totoo bang Ming Qinghua ito? Siyempre. Tingnan ninyo ito. Ito ay mula noong nakaraang taon. Ming Qinghua na in-auction ng Christie's noong taglagas. Parehong-pareho sa inyo ito. Totoo ba ito? Kung hindi kayo naniniwala, maaari kayong magpatulong sa eksperto. Kaya tawagin natin si Pangulong He ng Antique Association. Magkaibigan siya ng aking asawa. Lolo He. Narito ang Yongle blue and white porcelain. Pakiusap, suriin mo ito agad. Darating na ako. CJ. Ayan, Gil. Kiao, anong kayamanan ang nagmamadali? Nalaman ko, na ikaw pala. Si G. He, ang pangulo ng asosasyon ng mga antigong bagay. Ikaw iyon. Ay naku. Ginoong He. Nagkita na naman tayo. Ayan, Gil. Son, kahapon, nagmadali tayong naghiwalay. At hindi ko na naisipang mag-iwan ng numero. Ngunit ngayon, nagkita tayo rito. Napakabuti naman. Kagabi, nagmadali tayong nagpaalam. At wala nang oras para mag-iwan ng telepono. Ngayon ay nagkita tayo rito. Napakabuti naman. Ginoong He. Dapat ay magmadali ka. Tingnan mo muna ang Ming Qinghua. Ginoong Kiao. Hindi na makapaghintay. CJ. Dahil na-verify mo na ito. Siguradong tama ito. Naku. Talagang ito ay Ming Chengzu. Ang malaking asul na porselana mula sa panahon ni Zudi. Talaga. Ginoong He. Totoo yan. Tinitiyak ko sa aking pagkatao. Walang pagkakamali dito. Ayan, Gil. Son, talagang hinahangaan kita. Marami na akong beses na napunta dito sa bahay ng pamilyang Kiao. Pero hindi ko lang napansin. Hindi ka pansin-pansing bote. Pero ito ay King Dynasty Yuan blue and white porcelain. Naku, isang tingin mo lang, nakita mo na ang tunay na halaga. Ang galing ng mata mo. Hindi ako kasing galing mo. Lao He, matagal na kitang nakikita. Naliwanagan ka sa paningin. Ako kasi ay isang batang huli. Kaya kailangan kitang matutunan. Ha. Ginoong Son, ang bata mo pa lang. Ay meron ka ng ganitong kakayahan. Talagang eksperto ka sa larangan ng hiyas. Ikaw ang nangungunang tao sa kabataang henerasyon. May interes ka bang sumali sa aming samahan ng mga antigong bagay? Ako lang ngayon. Ang bagong boss ng auction house. Dapat palakihin at patatagin ang kumpanya. Babayaran ang utang na loob kay Ginoong Qin. Paano ko mapapabayaan ang pagpapalawak ng sarili kong koneksyon? Ginoong He. Sang-ayon si Sun King. Tama. Paano ako naguluhan? Palawakin ang koneksyon. Hindi ba ito para palawakin ang kita ng kumpanya? Hindi naman ito salungat. Ginoong He. Handa akong sumali sa Antique Association. CJ. Ayon sa mga patakaran ng mundo ng antigong gamit, ito ay ang asul at puting bilog na vases ay unang natuklasan ni Gianhe. Son, kaya't ang transaksyong ito ay dapat ipagpatuloy. Siya ang dapat humawak. Ako ay hindi nakukuha ng sa iba. Ito. Paano naman ako magkakaroon ng lakas ng loob? Nahayaan kayong maglakad ng walang dahilan. Mas mabuti na lang ganito. Itong asul at puting vases. Ibebenta ko na lang sa halagang 100,000,000. Kay Ginoong He. 10% komisyon. Siyempre, ipinasa ko kay Ginoong Qin. Ano sa tingin ninyo? Ayos.
Ayos. Ayos. Sige, mag-usap muna kayo. Ayos. Itong 15 antigong bagay. Ako pa rin. Ipagkakatiwala ko sa inyong auction house para ipagbili. Ginang Joe. Ngayon, mayroon ka ng 70 milyong cash. Bakit pa mag-auction? Ang kumpanya ng asawa ko. Malaki ang kakulangan. Baka hindi sapat ang 70 milyon. Lahat ito ay kanya. Mga minamahal niya. Kailangang tiisin muna ang sakit ng paglayo. Para malampasan ang pagsubok. At mabili muli. Huwag kang mag-alala. Magpapalitan tayo ng maayos. Para makabenta tayo ng maganda. Miss Son, ang talino mo. Kung hindi ikaw ngayon. Sa mata mo, may tunay na ganda. Maaaring mapabayaan ang mga puting porselana. Nagpapasalamat ang pamilya Kiao sa'yo. Kung sakaling may kailangan ka pa sa hinaharap, hindi maiiwasan ang responsibilidad. Napakabait ni Ginang Kiao. Ito ay bahagi ng aking tungkulin. Kayo ang dapat magpasalamat. Pasalamatan ninyo si Ginoong Qin. Hindi ko po kaya tanggapin. Ginang Kiao, sa'yo na po kami muna aalis. Ingat kayo. Salamat kay Ginoong si Qin. Walang anuman. Ayan, Gil. Kiao, sige, aalis na kami. CJ. Ingat kayo. Aha. Sandali lang. Lumapit ka, umupo ka muna. May sasabihin ako sa'yo. Ang blue and white porcelain ay ikaw ang nakadiskubre. Itong 10 milyon, dapat ay sa'yo personal na kita. Ginoo Qin. Sumusunod lang ako sa inyo sa trabaho. Nasa loob ito ng oras ng trabaho. Nadiskubre ko, ay pag-aari rin ng kumpanya. Ay hindi pwede. Hindi pwedeng ganun ang bilang. Mas mabuting hawakan mo na lang. Ginoong Qin. Hawakan mo na lang. CJ. Kung talagang ayaw mo. Ganito na lang. Ang 10 milyong ito, ako muna ang maghawak. Pero pera mo pa rin yan. Isipin mo na lang. Napuhunan mo sa kumpanya. Bibigyan kita ng 20% ng bahagi. Ano sa tingin mo? Pero sa iyo pa rin ang pera. Isipin mo na ikaw ang nag-invest sa kumpanya. Bibigyan kita ng 20% ng bahagi. Ano sa tingin mo? Mga shares. Ibig sabihin ako na ang magiging boss ng kumpanya. Nga, boss son. President Qin. Hindi pwede. Hindi ito angkop. Sige na, ngayong gabi. Makikipagkita ka kay Ginoong Wang para sumama sa handaan ni Lolo Wang. CJ. Sige na. Kumusta? Ako si Sun King. Kamusta? Ako si Sun King. Sana makapunta ka sa tindahan ko. Miss Wang, salamat at binigyan mo ako ng ganitong pagkakataon. Walang anuman. Nagpakilala lang naman ako. Kung magiging kliyente ka ba, nasa sayo pa rin yan. Wang Rui, araw ito ng kaarawan ng lolo. Nagdala ka ng babae, at naglalakad-lakad dito. Tunay nga, nagkakatulad ang mga tao. Ang basura ay naghahanap ng mga kaibigang basura. Wang Junhao, kaarawan ngayon ng lolo. Ayokong makipagtalo sa'yo. Si Sun King ay kaibigan ko. Mag-ingat ka sa sasabihin mo. Tunay nga. Nagkakatulad ang mga bagay. Ang basura ay naghahanap ng mga kaibigang basura. Wang Junhao, kaarawan ni lolo ngayon. Ayokong makipagtalo sa'yo. Si Sun King ay kaibigan ko. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Hindi mo ba ito ibibigay kay lolo? Na isang bihirang kayamanan. Hindi ba ka? Siya ang babaeng ito. Nanilait ang dangal ng pamilya Wang. Tumahimik ka. Bisita ko siya. Kung aakyatin mo siya ng masama, maniwala ka ba? Agad kitang papalayuin sa pamilya Wang.
Apo, bunso. Bihira kang makapunta. At hayaan pa ang isang nakababata na maging walang galang sa'yo. Siguradong gagawin ko na maipaliwanag sa'yo. Apo. Ako ang nagkulang sa paningin ko. Hindi ko alam na kaibigan pala ni lolo mo si Wang. Lolo Wang, yung apo mong ito. Medyo nakakatawa. Lahat yan ay pinalaki kong spoil. Umuwi ka na agad. Sa susunod, matuto kang makihalubilo kay Ruirui. Mag-ingat ka. Lolo. Ito ay para sa inyo. Hindi lang si Ruru. Lolo. Ito ay para sa inyo. Hindi lang si Ruru ang nagmamalasakit. Isang gabing puno ng ginto at bulaklak. Ilang pamilya ang nakakuha ng buong hangin sa silangan. Ang mga sisiw sa umaga ay nagtatawanan hanggang sa mga uwak sa gabi. Itong larawan ay espesyal kong binili mula sa Hong Kong Island. Tangboho at ang ulan sa gulang. Nais ko sa inyo. Pagpapala na parang dagat silangan. CJ. Ilagay mo na agad. Ipadala sa silid ng koleksyon. Ruirui. Hindi ko alam. Grandpa's birthday. Anong regalo ang inihanda mo? Nga. Ilabas mo na. Ito ang pinili mo. Tulungan mo akong buksan ito. Ginoong Wang. Ang set ng tsaan na ito ay gawa ng palasyo noong unang taon ni Kangxi. Ayon sa tala ng silid ni Kangxi. Mula sa 360 set, ito lang ang natira. Paborito ng Emperador Kangxi. Ang mas kahanga-hanga pa ay mayroon ding kwento ng tsaa at 3 emperador. Noong ika-50 taon ng Kangxi, ang set ng tsaa na ito ay ipinagkaloob kay Prinsipe Yong ang tagapagmana na si Qianlong. Sinasabi sa mga kwentong di formal na gusto ni Kangxi si Qianlong dahil dito. Ipinasa lamang kay Yongzheng. Ito ang kwento ng 3 henerasyon ng mga emperador. Isang maliit na set ng tsaa. Nagtataglay ng kwento ng 3 henerasyon sa panahon ng kasaganaan. Talagang ikaw ang pinaka-nakakaintindi sa puso ng lolo mo. Itong set ng tsaa ay nakuha ng apo sa murang halaga na nagkakahalaga lamang ng 10,000 piso. Hahaha. Esan. Ginoong Wang. Huwag kayong maloko. Ang gintong set ng tsaa na ito ay isang Yongpin. Shensa. Sinasabi niyang Yongpin ang set ng tsaa. Ayan, Gil. Wang Rui, hindi siya kukuha ng mga bagay na hindi nararapat. Ginoong Shen. Ngunit siya ay isang otoridad sa pagsusuri ng mga kayamanan. Ginoong Shen. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ito ay mula kay Ruirui. Bilang regalo para sa kaarawan ng aking lolo. Huwag mong siya akusahan ng hindi totoo. Wang Xiao. Hindi ko kayang gawin iyon. Wang Lao. Pahiram ng palayok para tingnan. Huwag mong siya akusahan ng hindi totoo. Wang Xiao. Hindi ko kayang gawin iyon. Ginoong Wang. Pahiram ng palayok para tingnan. Alainan. Tingnan mo ang tekstura. Magaspang at hindi pantay. Saan ito katulad ng mga piraso ng hari? Ginoong Shen. Alam mo lang ang isa. Ang set ng tsaan na ito ay ginawa noong 3 taon ng Kangxi. Noong panahong iyon, hindi pa matatag ang buong bansa. Maikli lang ang panahon ng paggawa ng imperial na produktong ito. Kaya nagkaroon ng ganitong pagkakamali. Dahil dito, lalo itong naging mahalaga. 20 taon bago ang Kangxi. May ganitong katangian na ang Cloison porcelain. Alam ng mga alagad ng ginto at jade ito. Ikaw, hindi mo alam. Iyan ay iyong opinyon. Sino ang nagpapatunay? Nandoon ako sa charity auction kagabi. Si Ginoong He mismo ang nag-verify. Ito ay tunay. Ang tasa at tray ay totoo. Pero ang tipot ay pek. Tingnan mo itong itim na mansa ng sesame. Imperyo kang sinalikha. Hindi magiging ganito kababa. Gusto bang sabihin ni Master Shen? May problema sa kulay dito. Hindi talaga tama. Ito ay tinatawag na bundok ng tsaa. Maraming butas ang giksing tipot. Kapag pinakuluan ng matagal, naglalabas ito ng itim na tuldok. Ang tsaa sa loob nito
ay mula sa 3 henerasyon na nag-alaga ng bundok ng tsaa. Mas mahalaga pa ito kaysa sa patina ng jade. Ginoong Wang, itong bundok ng tsaa, halaga ng 1,000,000. Ang dumi ng tsaa dito ay galing sa 3 henerasyon na nag-aalaga ng Tea Mountain. Mas mahal pa kaysa sa jade na may glaze. Ginoo Wang, itong Tea Mountain ay nagkakahalaga ng 1,000,000. Halika. Alaynan. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ni Lolo. May puso ka talaga. Ito ang nakuha ni Sun King sa bargain. Sa halagang 10,000 yuan lang. Hindi ako marunong sa tea ceremony. Pero magaling ako sa pagsusuri ng mga hiyas. May lakas ka bang makipagkumpetensya sa akin ng harapan? Bakit ka natatakot? Paano mo gustong makipagsabayan? Ginoo, pumili ka ng 10 bagay mula sa iyong kayamanan. Mga antigong totoo at peke. Ginoo, pumili ka ng 10 bagay mula sa iyong kayamanan. Mga antigong totoo at peke. Kung sino ang unang makapili ng 2 tunay na gamit, siya ang panalo. Ano sa tingin ninyo? CJ, interesante ito. Ayos din ito, Junhao. Pumunta ka sa silid ng koleksyon at pumili ng 10 gamit. Opo. Alaynan. Kayo, handa na ba kayo? Handa na. CJ. Isa. Simulan. Handa na ako. Pinili ko ang numero 9 at 10, tunay na mga produkto. Ang Master Shen ang bilis niya naman. Pero 30 segundo lang. Yung kanyang bilis, bakit mas mabilis pa sa aking kakaibang kakayahan? Master Shen. Ang bilis niya talaga. Hindi pa umabot ng 30 segundo. Peke ang dalawang ito. Sobrang kalokohan niya. Sun King, okay ka na ba? Gusto mo bang maghintay hanggang matapos ang salu-salo? Bumalik na lang tayo pagkatapos. Numero 5. Dragon Pattern Adhesion Jade. Tunay na produkto. 7. King Xianfeng na pabrika ng mga tabako. Tunay na produkto. Ang pinag-uusapan ay tunay o peke. Hindi ito tungkol sa bilis. Kapag natalo, may dahilan na. Si Wang. Pinili ko ang numero 9. Matamis na puting glazurang walang laman na botelya. Numero 10. Totoo ba ito? Xiao Sun. Kaya mong makapili ng 2 bagay sa ganitong maikling panahon. Napakagaling mo na talaga. Sobrang impressive na iyon. Sisirain ka pa. May pang-space pa ang pag-unlad. Yung tono niya. Parang ako ang natalo. Ako ang mag-aanunsyo. Mananalo ngayong gabi ay Shen. Lolo Wang. Pinili ni Shenza. Ang 2 ito ay mga bagay na dapat ipakita. Dapat ako ang mananalo. Ang 10 bagay na ito ay mga koleksyon ng aking lolo. Siya ang pinakaalam. Hindi ba? Mali pa ang aking lolo. Sun King, pinapayuhan kitang huwag dito. Magpumilit. Itong 10 koleksyon ay mga koleksyon ng lolo ko. Siya ang pinakaalam. Hindi kaya na pwedeng magkamali ang lolo ko. Sun King, sinasabi ko sa'yo, huwag kang makialam dito. Na walang kabuluhan. Sun King. Kapag natalo, dapat may dignidad. Huwag makialam ng walang kabuluhan. Ayan, Gil. Wang, wala akong ginagawang walang kabuluhan. Pinili ito ni Shensa. Lahat ay mga orihinal na gamit. Kung hindi ka naniniwala, maari kong patunayan. Ang pirasong ito ay isang Qianlong double sweet white glaze vase. Ngunit ang lolo ko, mula sa Hong Kong Island, Kashid, sa auction, nabenta ito ng 30 milyon. Nasa ibabaw nito ay may pirma ng 10 eksperto sa appraisal, na sabay-sabay na nagpatunay. At yung isa pa, naking daoguang, puting jade na may ginto, bulaklak na sunflower ball. Pero nakuha ito ng lolo ko mula sa Hilagang Tianjin.
Ito ay dumaan pa sa museo. Yang Tianao, personal na pinatunayan ni Ginoong Yang. Dalawang kayamanang ito lang, ang pinapayagan kang hawakan, ay isang paglapastangan mo sa mga ito. Sobrang reaksyon niya. Si Shenza ay talagang 20 taon na isang matandang eksperto. Kahit mabagal, kayang makilala ang totoo sa Peking. Paano siya makakapili ng Peking direkta? Tiyak na may mga lihim dito. Nang bumili kayo ng mga koleksyon na ito, sigurado ba kayong totoo ang mga ito? Alainan, tama. Alam ko na ang nangyayari. Ikaw. Babae, anong ginagawa mo? Matandang baka. Mabilis, hanapin mo ang tao para linisin ang mga pira-piraso. Huwag kang gagalaw. Lolo, ayos ka lang ba? Ibigay mo sa akin ang piraso ng porselana. Ang puting mangkok na jade na ito, hindi direktang ginamit ng mga modernong pang-industriyang pangkulay. Ngunit ang paraan ng pagsunog nito ay ang modernong estilo ng glaze painting. Tungkol sa puting jade na bote na ito. Naniniwala akong naamoy mo rin ito. Ginamit dito ang pang-industriyang pangkulay. Matandang baka. Ano ang nangyayari? Ginoo, hindi ko ito kasalanan. Sundin kita ng 50 taon na. Masigasig, hindi ko kailanman ginawa ang magnakaw mula sa sarili. Tumayo ka. Kung may duda ako sa iyo, magtatanong pa ba ako? Ang susi ng vault sa koleksyon ay sa akin lamang. Sa loob ng 6 na buwan na ito. Maliban sa iyo. Sino pa ang nakapasok? Maliban kay John Xiao. Kahapon lang pumasok. Walang ibang humawak sa safe sa loob ng 6 na buwan. Lolo, hindi ako. Kahapon. Basta pumasok lang ako ng walang planuhan. Hindi ko hinawakan yung 2 bagay na iyon. Lolo, hindi ko ginawa. Kahapon. Basta pumasok lang ako ng walang planuhan. Hindi ko ito hinawakan. Yung 2 bagay. Yung nagnakaw ng koleksyon. Ikaw yon, di ba? Bola-bola lang yan. Paano magiging ako yon? Kung hindi ikaw, bakit kanina kaya mong gawin yon ng mabilis? Pumili ka ng 2 kayamanan na ito. Siguradong may nagbigay ng impormasyon sa iyo ng maaga para piliin mo ang 2 koleksyong ito upang itago ang katotohanan na sila ay mga peking bagay. Siyempre, maari ka ring magpatuloy sa pagtanggi. Ngunit kailangan kong sabihin sa'yo, dito ay ang pamilya Wang. Hindi ito istasyon ng pulis. Hindi kailangan ng ebidensya. Ako ang nagsabi. Si Ginoong Wang. Si Ginoong Wang ang nagsabi na dapat kong tanggapin. Ang puting enamel at ang puting jade na mangkok ay tunay. Shenza, naglalakas loob kang akusahan ako. Wang Xiao, ito ba ay para pumatay at magtakip ng ebidensya? Nagsasalita ka ng kalokohan. Wala akong ginawang masama. Kailangan bang pumatay at magtakip ng ebidensya? Huwag kang mag-alala. Nandito kaming lahat. Hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob. Si Wang Xiao. Gusto niyang magnakaw ng sweet white glaze at jade ball. Natatakot na madiskubre ng matandang Ginoo. Kaya't hayaan mo akong maghanap ng gulo. Makipagtagisan tayo sa pag-alam ng mga kayamanan. Para matiyak na tunay ang 2 ito. Ganon din, hindi matutukso si Wang Lao na mapalitan. Hindi rin siya magdududa sa akin. Nandito na ang ebidensya. Anong paliwanag mo pa? Lolo, kailangan mong maniwala sa akin. Ako ay niloko nila. Gusto mo, bakit ako kadalasang kumuha ng mga bagay mula sa ating bahay? Lolo, ang layunin ng pagnanakaw ay pera. Suriin mo ang account ng pinsan at malalaman mo na. Matanda na toro. Agad na mag-check. Junhao. Huling pagkakataon. Sa totoo lang. Ikaw ba ang gumawa niyan? Lolo. Nagkamali ako. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Nagkamali ako. Hindi na maulit, Lolo. Ako si Wang Luan, malinis ang buong buhay ko. Paano nangyari ito? Ikaw na walang kwenta. Tingnan mo si maliit na Sun. Bata pa lang siya. Lahat ng bagay ay kayang suriin. Kung siya ang apo ko, nasa panaginip ako. Maging sa pagtawa ay magigising. Lolo, susunod ako sa iyo mula ngayon. Matututo rin ako mula kay Sun King. Pakiusap, huwag mo akong paalisin sa angkan ng hari.
Lolo. Susunod ako sa'yo. Matututo na rin ako kay Sun King. Pakiusap, wag mo akong paalisin sa angkan ng hari. Ibigay mo ang iyong sangay ng kumpanya. Kay Rui. Ninakaw ang aking kayamanan. Ibalik mo ito. Yung 70 milyong nawala sa labas. Ikaw ang dapat magtama. Kung hindi mo magagawa, umalis ka sa pamilya Wang. 70 milyong. Gusto mo pa bang ipagawa sa akin? Hindi ko kailangan na ikaw ang magpunas ng aking puwet. Hindi ko kaya. Ako mismo ang maghahanap ng paraan. Mga Ginoo, ang aming pamilya Wang ay nagkaroon ng anak na walang utang na loob. Naipahiya namin kayo lahat. Salamat sa lahat, sa pagdalo sa aking kaarawan. Medyo, hindi maganda ang pakiramdam ko, kaya't mauna na ako. Pahinga na. Wang Lao, napakamahiyain mo. Ingatan mo ang iyong sarili. Malawak ang langit. Para sa akin. Batiin niyo ang lahat. Rui. Xiao Sun. Tulungan mo akong umakyat. Ay. Apo si Son. 2 beses mo akong iniligtas. Tungkol sa pera. Sobrang formal naman. Ipapakilala kita. Sa Jingshan Jade Auction House. Sa Antique Dealers Association. Kumusta? Ipinapakilala ko kayo. Gold Jade Auction House. Pumasok sa Antique Dealers Association. Kumusta? Ginoong Wang. Talagang maraming salamat. Alam ni Ginoong Qin. Siguradong masaya siya. Samahan ng mga antique dealers. Ay grupo ng mga kumpanya. Kapag pumasok kayo, doon lang. Talagang magkakaroon kayo ng lugar sa mundo ng antike sa Yangsheng. Tama ang sinabi ni Lolo. Lahat ng nasa samahan ay negosyante. Mas praktikal ang mga mapagkukunan kaysa sa asosasyon. Salamat, Wang Lao. Walang anuman. May kakayahan ka. Karapat-dapat ka. Rui. May kaunting bagay pang kailangan ayusin si Lolo. Samahan mo muna ang munting apo. Ginoo Wang. Mauna na kayo. Kung may kailangan kayo sa hinaharap, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Paalam, Ginoo Wang. Upo kayo. Noong nakaraan, nakita ni Kinran at ako, si Zhang Yu ang salbaheng iyon, na nagbenta ng kanyang antigong gamit. Nagsaliksik ako. At nalaman ko, na si Zhang Yu ay mula sa Huaxia, pinakamalaking grupo ng mga magnanakaw ng libingan. Ang mga tao ng Sansugu. Nagalit ka sa kanya. Mag-ingat ka sa kanyang paghihiganti. Mahirap kumuha ng taxi sa ganitong oras. Paano kung ganito? Ikaw ang magmaneho ng kotse ko pa uwi. Pagdating doon, ipapakuha ko na lang sa driver. Hindi na kailangan. Mag-taxi na lang ako pa uwi. Ngayon ang kaarawan ni Ginoong Wang. Manatili ka dito at samahan siya. CJ, 3 paa na uwak. Balik ka at mag-imbestiga. Sa'yo muna ako aalis. Opo. Ang 3 paa na uwak ay isang organisasyon na naghahanap ng mga mahiwagang kagamitan. Bakit puro mitolohiya ang nasa Baidu? Ayan, Gil. Son, bakit mo naisipang tumawag sa akin? Yung song porcelain na tinulungan mong suriin. Naibenta sa magandang presyo. Kung may oras ka, bisitahin mo ako para uminom ng tsaa. Ginoong He. Tumawag ako dahil may nais akong itanong. Alam mo ba ang tungkol sa Sansugu? Si Zhang Yu ito. Yung taong nagbenta ng mga antigong gamit ni Qin. Nalaman ito ni Miss Wang. Siya ay tao ng Sansugu. Ginoong He. Alam mo ba ang tungkol dito? Sabihin mo na sa akin. Dahil nalaman mo na, hindi na kita pagtatakpan. Ikaw, talagang alam mo. Ginoong He. Alam mo ba ang isang bagay? Sabihin mo sa akin agad. Dahil nalaman mo na, hindi na kita pagtatakpan. Kayo, talagang alam. Ang Sansugu ay noong huling bahagi ng Silangang Han. Isang grupo ng mga magnanakaw ng libingan sa ilalim ni Liu Bei ng Shuhan. Halos 2,000 taon na ang nakalipas. Noong huling bahagi ng Han, ang mga warlord ay nagnanakaw ng mga libingan para sa pondo ng hukbo. Sa Kaowei, mayroong mga Mojin Xiaowei. Mayroon ng unit na ito ang Shuhan. Nawala ito matapos ang 3 kaharian at naging Jin. Tuwing nagkakaroon ng kaguluhan sa buong bansa, muli itong umaasa sa mga makapangyarihan. Ang pinakahuling paglitaw ay noong huli ng King at simula ng Republika. Nabalitaan na ninakaw ang libingan ni Sixi. Si Sun Chuanfang ang pinuno noon. Ngayon sa loob ng bansa, sumisikat ang hilig sa koleksyon. May isang grupo na tinatawag ang sarili nilang Sansig. Mahirap malaman kung totoo o peke. Pero tumatanggap lang sila ng mga piling antigong bagay. Paminsan-minsan ay nagbebenta sila ng antigong gamit sa black market. Ang tagal na pala nila.
Medyo mahirap ito. Kailangan pa rin mag-ingat. Pagkatapos ng 3 araw sa auction house ni Hongsen, magkakaroon ng malaking auction. Darating din si Miss Wang. Gusto mong sumama? CJ, baka may mga magic tools doon. Magkita na lang tayo doon. Okay, paalam, Ginoong He. Punta, baka may mga kagamitan. Okay, magkikita tayo sa oras na iyon. Okay, paalam, Ginoong He. Wang Rui. Sabi mo hindi ka darating, di ba? Hong Jai, huwag magalit. Hindi ito karapat-dapat. Zhang Xiao. Kung pupunta ako o hindi, wala kang pakialam. Zhang Xiao. Matagal na tayong hindi nagkita. Ayan, Gil. Wang, anong balak sa salu-salo na ito? Si Gukuo ang nag-organisa. Sabi ay para sa Antique Protection Association. Pero sa totoo lang, para lang sa pagkuha ng investment. Masama ang kalagayan ng lolo. Pumunta ako dito para magpakitang gilas. Gukuo. Siya ba ang fiancé ni President Qin? Narinig ko na nag-break na sila. Patuloy pa rin niyang gustong kunin ang tindahan ni President Qin. Huwag mong sabihin sa iba, sabi ng lolo. Lolo ni Gukuo ay isang Momo Jin Xiaowei na umaasa sa paghuhukay ng mga libingan para kumita. Momo Jin Xiaowei. Hindi naman talaga nagkakaroon ng konsensya. Ang mga negosyante walang pakialam sa kapakanan. Kaya nilang magpakita ng kabutihan. Momo Jin Xiaowei. Sila, hindi talaga ito dahil sa konsensya. Ang mga negosyante walang kita, walang gising. Paano sila magkakaroon ng kabutihang loob? Mukhang. May hindi pa rin nakakalimot, ano? Huwag mo na siyang pansinin. Sinasabi ko na ng malinaw. Salamat sa inyong lahat. Sa pagdating, sa pundasyon para sa pangangalaga ng mga sinaunang bagay. Ang layunin ko sa pagtatag ng samahang ito ay isa lamang, na magkaroon ng magandang patutunguhan. Ang mga nahukay na sinaunang bagay. Tito Sean, dalhin mo na ang mga bagay. Ito ay ang jadate na hilaw mula sa Myanmar. Ngayong gabi, yung nag-donate ng higit sa 1 milyon ay bibigyan ng isang piraso ng hilaw na bato bilang pasasalamat para sa magandang simula. Yung batong iyon. Paano? Kilala mo ba siya? Hindi ko maipaliwanag. Ang pakiramdam na ibinibigay niya sa akin. Parang kay Ginang Joe. Ang asul at puting porselana na may telekinesis. Paano? Kilala mo ba siya? Hindi ko maipaliwanag. Yung nararamdaman ko. Parang si Madam Kiao, na may kapangyarihan sa telekinesis at porselana. Kayo lahat, ito ay si Son, ang pangunahing shopkeeper na may gintong inlay na jade. Sabi niya, eksperto siya sa pagsusugal ng mga batong jade. Kaya mo bang ipakita ang galing mo? Wuko, kailan ko sinabi na ako ay isang eksperto sa pagsusugal ng bato? Kung eksperto ka nga, subukan natin magpaligsahan. Talo ako. Ibibigay ko sa iyo ang 5 milyong yuan. Talo ka. Ibigay mo sa akin ang iyong auction house. Umalis ka sa mundo ng antigong kalakal. Kaya mo ba? Huwag pumayag. May patibong siya. Siguro, hindi niya gusto ang itsura mo. Anong hindi ko kayang gawin? Gusto ko ngang makita. Ang galing ni Ginoong Gu. Kung gaano siya kagaling. CJ. Mga kaibigan, kayo ang magiging saksi sa aming paligsahan. Magsisimula na. Gusto kong makita kung gaano kagaling si Ginoong Gu sa kanyang teknikalidad. CJ, mga kasama, maging saksi kayo sa paligsahan. Magsisimula na. Si Son King ba to? Anong koneksyon niya? Hindi pamilyar ang mukha. Kasama siya sa mesa ni Genli. Wang, siguro nga, tiyak na tao siya ng pamilya Wang. Si Gu Xiao malinaw na nakatutok. Malaki ang sugal na ito. Ginoong Miss, mukhang hindi sapat ang pride.
Sun King, huwag kang makipagsugal sa kanya. Yung nasa tabi niya, Chen Dashun, dating hari ng Jade. Matalas ang kanyang pananaw. Tinutulungan niya si Wukuo. Hindi mo siya matatalo. Bakit? Natatakot ka? Sa harap ng lahat, tawagin mo akong tatay. Ngayon, hindi na kita pipilitin. Maglalagay ako sa laro. Ang tanga mo, hindi ka mananalo kay siya. Kakayanin kong manalo, kaya mag-ingat ka. Mukhang itong batang babae, hindi alam kung gaano kalakas si Chen Dashun. Sa huli, mawalan siya ng lahat. Babalikan ko siya. Alam namang matatalo pero tumaya pa. Hindi ito tapang. Kawalang isip ito. Tama ang sinasabi. Kung anong gustong tayaan ni Bushao, handa akong makipagpusta. Hindi ito tapang. Tanga nga. Tama ang sabi mo. Paano mo gustong tumaya, Bushao? Sasabay ako. Simple lang ang patakaran. Sa loob ng 30 minuto, pumili ng isang hilaw na bato. Gupitin ito sa lugar mismo. Sino ang mas mahal ang Jade? Kahit sino pa ang manalo. Simulan na natin. Natawa ako. Wala pang flashlight. Sobrang amateur. Itong bato, kayang maglabas ng Jade. Hindi ako maniniwala sa mga bali-balita. Ang katayuan ng pamilya Wang. Siguradong bibigyan ng respeto ni Wukuo. Kapag natalo siya, tutulungan ko siyang magbayad ng 5 milyong yuan para palayain siya ni Wukuo. Tito Sean, aling piraso ng batong minahan ang pwedeng maglabas ng maganda? Yung pinakakaakit-akit. Number 8. Napanood ko na kagabi. May 70% akong kumpiyansa na magiging Ice Jade. Pinili ko ito. Ikaw na ang bahala. Bakit ka nagmamadali? Ang taya ay halaga. Hindi bilis. Liks na paraan ng daan. Talagang nakakaramdam ng Jade. Ang lakas ng enerhiyang ito. Hahaha. Napili ko na. Basagin mo na. Itong bato. Kung sakaling makabukas ng Jade, kakainin ko na lang ito. Bibigyan kita ulit ng pagkakataon. Pumili ka ulit. Ang laki ng loob ni Bushao. Hindi na kailangan. Ipapadala na natin si Stone. Una nating ilalabas ang atin. Para tuluyang mawalan ka ng pag-asa. Para tuluyang mawalan ka ng pag-asa. Naging berde na. Ito ay ice type Ganito kalaki ang ice type. Hindi bababa sa 6 na milyon. Siguradong panalo si Bushao. Sun King, natalo ka. Tuparin mo ang iyong pangako. Hindi ko pa natatapos ang aking orihinal na bato. Sino ang pumatay sa usa? Hindi pa tiyak. Talagang matapang ang batang ito. Paano ko siya makikilala? Buwisit na bata. Itong bato. Maliit ang sukat. Manipis ang balat. Walang kahit bahagyang berdeng kislap. Kung makalabas ito ng Jade, kakainin ko ito. Buksan ang bato. Para sa inyong amo. Dagdagan ang hapunan niya. Buksan mo ang bato para sa kanya. Tingnan ko itong dalaga. Hanggang kailan ka magiging matigas? Bakit? Ngayon, huli na ang pagsisisi. Natalo na ang iyong auction house. Natalo mo ako. Sino ang umami ng pagkatalo? Natakot kasi ako na hindi niya makakatcuts. Yung mga nakot ko ng raw na bato, mas marami pa kaysa sa nakikita mo. Sino bang hindi nakakaintindi? Yung teknik sa pagkot na ito. Maghintay lang kayo ng milagro. Peacock Green. Ito ay Peacock Green. Ang pinakawalang halaga na bato. Paano kaya? Ang swerte ng batang ito. Sobrang swerte talaga. Hindi ko akalain na ang galing mo sa pangingisda ng bato. Wala akong tinatago. Sa totoo lang, kakasiguro ko lang na kaya kong makaramdam ng Jade. Sa usapan ng sugal sa bato, ayon sa kasunduan. 500,000. Hindi kulang, hindi sobra. Bayaran na.
Tanggapin ang talo, magpasalamat. Mga kaibigan, ang usapan namin ni Wu Xiao. Sa totoo lang ay, nanalo ako. Pinapasok ako ni Wu Xiao sa lupo ng proteksyon ng kultural na pamanang yaman. Inilaan mo ang 500,000 para dito. Wu Xiao, sang-ayon ka ba? Kung ganun, CJ, binabati si Sun King na maging pangkalahatang direktor ng pondo. Congratulations. Ahaha. Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Ahaha. Miss Sun, talagang matalas ang mata mo sa pagpili ng jade. Sa susunod na bibili ako ng antigong gamit. Sa auction house ninyo na ako lalapit. Huwag kang mag-alala. Siguradong itatabi ko ang magagandang items para sa iyo. Sun, hindi na sayang ang pagpunta dito. Sa bahay ng mga auction. Siguradong magiging sikat ito. Ginoo, siya ang nagbebenta ng bagay. Matamis na puting enamel na lalagyan. Mukhang mula sa Mingyongle. Pumunta ka at maghanda ng saan na puer. Maghintay ka muna. Bumaba ka na. Matagal na kayong naghintay, Ginoo. Ako si Sun King. Maligamam ang saan na ito. Uminom ka muna. Ang apelyido ko ay Hugh. Hugh Zongxian. Maaari ko bang tingnan ang iyong mga bagay, Ginoong Hugh? Ang amoy na ito ay eksaktong katulad ng Sakian Kun Pearl. Ito ay amoy ng magic artifact. Ngunit ito ay mas mahina kaysa Sakian Kun Pearl. Dapat ay may natirang amoy mula sa magic artifact. Ito ay mula sa panahon ng king sa ilalim ng Tongsi. Ang king palace ay ginaya ang Mingyongle. Malaking garapon na may matamis na puting glaze. Noon ay pek ito. Pero maganda ang pagkakagawa. Ngayon ay isang obra maestra na rin. Sabihin mo na lang ng diretsyo. Magkano ba ang halaga nito? 1,000,000. 1,000,000 piso. Lolo, wag po kayong mag-alala muna. Sa tingin ko, ang garapon na ito ay magkasama. Isa ay nasa bahay ninyo. Paano ninyo nalaman? Ang itsura nitong porcelain, mukhang magkapareho sila, kung ang isa pa ay nasa ayos din. Bibigyan kita ng 3,000,000. Meron, may isa pa ako sa bahay. Babalik ako mamaya. Kukunin ko ito at ibebenta ng sabay. CJ, pupunta rin ako. Makikipag-usap kay Ginoong Qin tungkol sa pagbili. Sige na. Sige na. Ginoong Qin. Halika, maupo ka. Ito. Lahat ng ito ay tunay. Hindi ito mali. Pero nang lumabas ka, binilhan lang kita ng 10,000,000. Paano ka tatanggap ng ganito kalaki? Talagang si Hu Zongxian. Itong mga paketing ito, 100,000,000 lang ang tinanggap. Kahit na pangako, kailangan pa rin ng 2 bilyon. Ginoo Qin, kailangan nating pag-isipan ang tungkol sa pagpapalaganap ng espesyal na event. Para mapalakas ang ating pangalan. Kailangan ng kumpanya ng 60,000,000. Sa kasalukuyan, hindi sapat ang kita ng kumpanya. Mag-invest ako ng 100,000,000. Saan ka kukuha ng 100,000,000? Hindi ito maliit na halaga. Huwag mag-alala, Ginoong Qin. 1 buwan ang kailangan. Sigurado akong makakakuha ako ng pondo. Sun King. Hindi ba ikaw? Hindi tanga. Sun. Kamakailan lang. Unti-unti kong naaalala. Ang mga dati. Karamihan ng isip ko ay nasa ayos na.
Salamat sa pag-aalaga ninyo sa amin sa loob ng 3 taon. Kung wala kayo, hindi kami ng tatay ko makakaraos hanggang ngayon. Walang anuman. Ilang libong piso lang naman iyon. Para sa amin, ito ay pera na nagligtas ng buhay. Kayo ang aming tagapagligtas. Para sa amin, ito ay pera na nagligtas ng buhay. Kayo ang aking tagapagligtas. Palalagin ko ang auction house. Hindi ko kayo papayagang pilitin ng pamilya na gawin ang mga bagay na ayaw ninyo. Sa loob ng 3 araw, o kaya ay 1 buwan, sigurado akong makakakuha ako ng 100 milyon na puhunan. Pondo. Hahanap ka ng pondo kay Wang Rui. Pipilitin ko siyang pumayag. Hindi pwede. Kahit sino pa, hindi pwedeng kay Wang Rui. Bakit? Mahilig ang matandang ginoo ng pamilya Wang sa koleksyon. Magiging interesado si Wang Rui. Gusto kong patunayan sa nanay ko. Kaya ko mismo. Ayokong umasa sa koneksyon ng pamilya. Natakot ka ba? Nasabihin na ginamit mo ang kapangyarihan ng pamilya Wang. Sige na nga. Dalhin mo ang antigong bagay bukas. Sama ako. Sa auction ng nanay ko. Una, para matuto. Pangalawa, maghalo ng mga pekeng. Paano kung madiskubre? Ibibigay ko na lang sa kanila ang tunay. Gusto kong malaman ng nanay ko. Hindi ako umaasa sa pamilya ko. Pero kaya ko pa ring magaling. CJ, sasama ako sa'yo. Esan. Miss Lin. Pakilista po siya. Ito ang aming nakatatandang kapatid na si Kinran. Ito ang punong auctioneer ngayon. Si Lin Weiwei. Magandang araw, Yan. Lin, matagal ko nang narinig ang iyong pangalan. Narinig ko rin ang iyong pangalan sa mahabang panahon. Ang punong auctioneer ngayon. Lin Weiwei. Magandang araw, Ginoong Lin. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ninyo. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa inyo. Ngayon ay nakilala ko kayo. Totoo ngang mas nakikita kaysa sa naririnig. Ako si Sun King, ang pangunahing tagapangasiwa ng Jin Xiangyu. Ikaw si Sun King. Alam mo ang pangalan ko. Noong nakaraan, sa Bureau ng Pagsasalba ng mga kultural na ari-arian, pinag-usapan ang Imperial Green. Matagal ko nang naririnig. Hindi ko inasahan na ang aking kasikatan ay dahil sa pagsusugal ng mga batong pang-ukit. Mahal na ginang, nandyan pa ang Ginoo at ginang sa loob. Ayan, Kin, pagkatapos ng ating auction. Mag-usap tayo muli. CJ, paalam. Baka ito ay isang ilusyon. Parang may naniniktik sa akin kanina. Baka naman ilusyon lang. Parang may naniniktik sa akin kanina. Ito ang mga magulang mo. Mukhang bata pa ang nanay mo. Ikaw at ang ate ni Kinmin. Huwag masyadong magpanggap. Mamaya sa harap niya. Kung may ganitong talino, mas mababawasan ang mga batikos. Tara na. Nanay, nandito na ako. Bumalik na ako. Mabuti na bumalik ka. Kamakailan lang sa labas. Naiinis ka ba o naaapi? Kung may nanakit sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Tatanggihan kita, tatay. Ay naku, madalas mo siyang palalain. Nasa bahay ang auction house, pero hindi pinapatakbo. Bakit ka palalabas para magtayo ng maliit na pawn shop? Naku, inay. Ang Jin Xiangyu ay isang auction house. Pero sa tingin ko, parang pawn shop lang yan. Isara mo na agad. Uwi ka na at tumulong. Ay, at saka, si Wuko. Tao siyang tapat sa'yo. Huwag mo siyang palaging ginagalitan. Sa kanyang kaalaman, at ang kanyang pamilya, kapag nawala, wala na talaga. Mama. Gintong nakatusok na Jade. May iba pa kaming ipapadala. Magmamadali na ako. Umalis na kayo muna. Ako pa rin. Huwag nang palampasin ang trabaho ng anak ko. Umalis na kayo. Ganito na lang ba pakawalan ang mga magulang mo? Hindi ba magagalit ang nanay mo? Bahala na siya. Ganun na lang pinauwi ang mga magulang mo. Hindi ba magagalit ang nanay mo? Bahala na siya. Tara, dadaling kita sa likod para makita ang mga antigong bagay.
Ang laki ng auction ng pamilya Lee. Baka may mahika na gamit. CJ. Ay, Tito De. Papasok ka ba sa bodega? Binibini pangalawa. Kunin ang pangalawang batch ng mga auction item. Sasamahan ka namin ni Sun King. Ang ginang ang nagtakda, na ako lang ang pwedeng pumasok. Hindi ako akyatin ang patakaran. Huwag mo nang pahirapan si Kyode. Sige na nga. Dadalahin kita sa ikiki na kwarto. Doon mo direktang makikita ang mga ipapabenta. Ang amoy na ito, at ang perlas ng langit at lupa sa aking dantyan. Pareho lang. Anong nangyayari? Nandito. May perlas ng langit at lupa ba? Siguradong perlas ng langit at lupa yun. Binago nitong perlas ang aking kapalaran. Kahit anong paraan pa ang gamitin. Kailangang makuha lahat. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang pag-angat ng isang piraso pa. Dapat ito ay ang Dry Universe Pearl. Ang perlas na ito ang magbabago ng aking kapalaran. Kahit anong paraan, kailangang makuha ito. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang pag-angat ng isang piraso pa. Kinran. Halika, umupo ka. Kinran. Sa auction na ito, ilang mga bagay ang ibebenta? 5 piraso mula sa aming auction house, at 5 piraso na ipinadala para auction. Nasa listahan ito. Apat na taon sa loob ng 10. Ang carbon 14 na ay nagmana mula sa Western Zoo. Kung ito ay ang Pearl of Heaven and Earth, dapat ito ay mga sinaunang bagay mula sa 3 haring at 5 emperador. Kinran, dalhin mo ako para hanapin ang nanay mo. Hindi ka ba matatakot na magalit siya sa'yo? Ang nanay mo ay sobrang matalino. Hindi siguro siya magagalit. Yung mga taong nagmamadaling magpadala ng pera siguro. Saka mamaya, kung sasabihin niya ng sobra-sobra, kailangan mong tiisin. Huwag kang makipagtalo sa kanya. CJ. Dahil sa edad na niya. Huwag mong sabihin na matanda na siya. Mas lalo siyang magagalit. CJ. Sinasabi ko, maganda parang bulaklak. Dapat palaging sinasabi ang ganito. CJ. Tara. Oy, ang kapal ng mukha mo ah. Apektado ka pa na pumunta dito para pagsabihan kita. Gusto kong makipag-usap tungkol sa isang negosyo. Oh, anong negosyo ang gusto mong gawin sa akin? Numero 9 na koleksyon, Western Zoo Night Pearl. Presyong panimulang 1 milyon. Bibili ako ng 500,000 para mabili ito. Anong espesyal sa bagay na ito? Wala naman. Kasi kamakailan lang, hilig ko ang mga koleksyon ng Western Zoo. Huwag ka nang magtanong pa. Anong kalokohan yan? Isa kang malaking tagapangasiwa. Taunang kita mo ay 30,000. 5 milyon. Kailangan ng 10 taon, siguro. Baka pig na may sibuyas. Nagpapanggap na elepante. Walang pera. Huwag nang gayahin ang iba sa pagkolekta. Nanay. Gusto ni Sun King ng mga butil. Tutulungan ko siyang magbid mamaya. Bibili ka ba ng walang pakundangan? Yung pera ko mismo ang kinita ko. Kung paano ko gustong gastusin, ganun ko gagastusin. Hindi mo na kailangang pakialaman. Susunod, si Ming Dynasty na si Tangbohu, larawan ng mga bundok at ilog ng Yongxiu. Pinong brushwork. Maluwag ang ayos. Kinilala ng mga eksperto bilang orihinal. Panimulang presyo, 8 milyon. Bawat dagdag presyo, simula sa 100,000. Nagsimula na ang bidding. Kamakailan lang ay nakuha mo ang larawan ng kasamang bundok. Siguradong ito ay, kailangan mo rin, di ba? Alam. Kailangan bigyan si Sun King ng kaunting pressure. Kay Kinran. Upang mapasuko siya sa akin. Nagawa ko na ang pagpapalit na utos ko. Naitama na. Ginawa ng mga tao ni King kagabi. Walang nakapansin. Magaling. Hindi mo alam na ang target ko ay si Sun King. Bigyan mo si Kinran ng kaunting presyon. Siya lamang ang susunod sa akin. 3,100. Binabati ang ikasyam na mamimili, Ginoong Liu. 3,100,000. Nakuha ang larawan ng Yuxu Hishan. Talagang mahusay sa negosyo ang nanay mo. Ang halaga ng kwentong ito ay 28 milyon. Kaya niyang magdagdag ng 3 milyon.
Hindi ako nagkakalayo sa kanyang talino sa negosyo. Kahit papaano. Sa list. Sa larangan ng pagtukoy ng antigong bagay. Dala-dala ko ang isang ipinapadala na insenso na urn na may purple cloud pattern. Ito ay isang piraso ng mataas na kalidad. Eksperto mula sa kumpanya ng nanay ko. Hindi nila napansin. Matagumpay ang pagsusuri. Paano kung magka-deal talaga? Kung malaman ito ng buyer pagkatapos. Ito. Masisira ang reputasyon ng dalawang auction house. Huwag kang mag-alala. Walang panlilin lang sa pera. Pagkatapos ng deal, palitan ko ng tunay na produkto. Sunod ay ang produktong numero 4. Insensaryo na may disenyo ng ulap na lila. Ang hugis ay sinauna at simple. May dalawang tainga na may ukit na dragon. Kinilala ng eksperto bilang tunay. Talagang pinalitan mo. Paano? May problema. Simulang presyo. 3 milyon. 10,000 ang dagdag sa bawat bid. Nagsimula na ang bidding. Maging profesional ka sa pagiging tagapagtangkilik. Saan ka nakakita ng nagdadagdag ng presyo sa sarili niya? Maging profesional ka sa pagiging tagapagtangkilik. Walang paraan na magtataas ka ng presyo para sa sarili mo. Maniniwala ka ba sa akin? Maniwala ako sa'yo. Bumibili noong ika-23. Nag-aalok ng 300 yuan. Bumibili noong ika-30. Nag-aalok ng 311 yuan. 6 na milyon. 7 milyon. 7 milyon 110,000. 7 milyon 210,000. Sun King. Kahit magkano ang ilalabas mo, palagi akong mas mataas kaysa sa iyo. Presyo. 20 milyon. Mahal na tao. Hindi mo ba sinabi kanina, kahit gaano pa kalaki ang ilalabas ko? Ikaw palagi ang mas mahal kaysa sa akin. Paano? Ayaw mo nang magbid. Hindi sapat ang pera sa bulsa mo. Mukhang hindi ka karapat-dapat sa titulong ito, Talagang hindi ito akma sa iyo. Mukhang hindi ka karapat-dapat sa titulong ito, Talagang hindi ito akma sa iyo. Nagpalit ako ng mga bagay, para lang maipakita ang totoo sa iyo. Para malaman ni Xiaora na siya ay niloko. Ngayon, siya na ang bumibili. Saktong nahuli sa mismong lugar. Ginoo, magpapatuloy pa ba kayo sa pagbid? Hindi tama ang ngiting iyon. Si Guko ang may gawa sa pagpapalit ng peke na naging tunay. Ngunit hindi niya alam na napalitan ito ng mas mamahaling antigong bagay. 20 milyon sa unang pagkakataon. Pwede bang magbid? 20 milyon pangalawang beses. 20 milyon pangatlong beses. Sold. Magka-credit card na ako ngayon. Kukunin ko agad ang ding. Dapat ay kuha muna bago auction. Kung nagmamadali si Ginang Sun, maaari naming gawing exception. Binabati kita sa pagbili ng mura. Ng Northern Songyang Family Generals. Ang langalang niyang lihulang na langit lupang pabango. Sun King. Ang sinasabi niyang langalang pabango ng langit at lupa. Ano nga ba iyon? Ang babaeng ito ay may matalim na mata. Hindi napansin ng lahat sa buong lugar. Na alam pala niya, parang kilala niya ako. Nga, sino ba talaga si Junwen? O si Tian Di Juming? Pamilya Yang. Ang kwento ng malaking pagkatalo sa Tian Di Juming Zen. Tama nga. Sa totoo lang, ito ba ay purple cloud pattern? O ang tadhana ng langit at lupa? Yang Family Generals. Ang kwento ng malaking tagumpay laban sa tadhana ng langit at lupa. Ito si Yang Liu Lang. Bilang pag-alala sa laban, ginamit niya ang mga natalong hukbo ng liaw, mga sandata at baluti, na ginawa. Kung alam ko, umabot na ng 40 milyon. Ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Ayan, Gil. Son, matalas ang mata. Bumubulalas. Nagsasalita ng kalokohan. Makinig kayo sa akin. Ito ay hindi. Tunay na langit at lupa na amoy na hurno. Kahit na ang lila na ulap na amoy na hurno, ay pawang mga imitation lang. Ginoo. Nakaligtaan mo ang isang yaman.
Nakakaawa naman. Itong koleksyon na ito. Nasa paningin ang labanan. Sinasabi mo na hindi, edi hindi. Anong klaseng paningin meron ka? Kahit mga bagay sa bahay mo, hindi mo alam kung totoo o hindi. Tapos nagkukwento ka patungkol dito. Mahal na Ginoo. Sinasabi ninyo na ang insensaryo na ito ay hindi ang langit at lupa na insensaryo ng kapalaran. Kailangan may ebidensya kayo. Hindi pwedeng basta sabihin nyo na hindi. Ay hindi na ito. Siyempre may dahilan ako. Dahil ang bagay na ito ay akin mismo. Ako. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi. Kung hindi, hindi nga, di ba? Siyempre may dahilan ako. Dahil talaga namang akin ang bagay na ito. Ako ay bupamilya. Isa kaming pamilya na nag-iingat ng mga koleksyon. Mga antigong nakahawak na ako. Mas marami kang nakitang dekorasyon. Sinasabi kong peke, peke talaga. Ay. Talagang walang pakialam, ha? Hindi naman pwedeng. Sasabihin mong bilog ang mundo. Dahil siguro doon. Kailangan mong patunayan, ha? Hayaan mong tingnan ko. Tanso na horno mula sa Northern Song na may ginto at pilak. Makinang ang kalidad ng horno. May madilim na lila na kulay. Ito. Ang proseso ng pagpainit ay masalimuot. 12 proseso ng pagpainit. Parang kutis ng sanggol. Tingnan ninyo. Itong 4 na salitang ito. Sa ilalim na ito. Talagang ito ang huling pugo ng langit at lupa. Tingnan ninyo itong 4 na salitang ito. Sa ilalim na ito. Talagang ito ang huling pugo ng langit at lupa. Pinayagan kitang gumamit ng peking bagay. Palitan ng Purple Cloud Incense Burner. Bakit mo kinuha ang kay Lolo? Tao at langit walang kaligtasan. Sabi mo, may isang incense burner sa silid-aralan ni Lolo. Nakatulad ng Purple Cloud Burner. Hiniram ko para palitan ito. Bola. Ang pinakuha ko sa'yo ay peke mula sa silid-aklatan ng tatay ko. Hindi yung totoong Yee na Chandi Juming. Bumili ako nito ng 2 milyon. Ang incense burner na ito. Akin to. Pahihintulutan mo ba akong kunin ito? Ang incense burner na ito. 200 milyon ang halaga sa merkado. Magtataya akong malugi. 100 milyon na lang ang ibebenta ko sa'yo. Ito ay orihinal na akin. Pipilitin mo akong bilhin ito pabalik ng 100 milyon. Pakiusap, manahimik muna tayo. Ang susunod na koleksyon na ito ay mula sa aming pamilya Kin. 1 siglong reputasyon ang garantiya. Tiyak na orihinal ito. Evek. Ngayon, si Gizgi. Lin Weiwei, ang magpapaliwanag sa inyo. Ito ay tiyak na Qian Kunzu. Ang Qian Kunzu sa tiyan ay umiinit. Noong nakaraan, ginamot nito ang demensya at ang kakayahan sa pagsusuri ng mga antigong bagay. At ang 9 na langit na bituin. Kailangan kong makuha ang 2, kahit gaano pa ito kamahal. Kailangan kong makuha ito. Noong nakaraang pagkakataon, naibalik ang kakayahang makilala ang mga yaman. At ang 9 na langit na bituin. Kailangan kong makuha ang 2, kahit gaano pa ito kamahal. Kailangan kong makuha ito. Yamang gabi ng zoo ang perlas. Yamang gabi ng zoo ang perlas. Starting bid na 10 milyon. Bawat dagdag ng 1 milyon. Nagsimula ang paligsahan. 10 milyon. Nabaliw si Lin Weiwei. Itong marka ay 1 milyon ah. Nabaliw ka na. Isa lang ito. Nabato na may nagliliwanag na elemento. Kahit sa kanurang zoo, hindi ito ibinibenta ng ganito kamahal. Huwag kang mag-alala. Bumibili ako nito para sa sarili kong layunin. At saka itong 10 milyon. Personal kong ginastos. Hindi galing sa kumpanya. Hindi usapin ng pera ng tao. Kahit pa pera ng tao, hindi pwedeng gastusin ng ganito. Siguro ba? Ang perlas na ito. May espesyal na katangian. Siyempre. 1,200 piraso. Siya. Ang pamilya Wu ay mga kolektor. Hindi nakakagulat na alam niya ang tungkol sa mga kagamitan. 14 na milyon. Mukhang may iba pang nakakaalam tungkol sa mga kagamitan. Hindi lang ako at si Chen Dashon. 15 milyon. 79 na milyon. 20 milyon. 30 milyon. Imposible nang makakuha ng 10 milyon na swerte. Gaano pa karami ang nakakaalam? 73 milyon.
Imposible nang makakuha ng 1,000,000 na swerte. Gaano pa karaming tao ang nakakaalam? Ano ba talaga ito? Ang mga taong ito sobrang yaman. Hindi pa sapat yung 2 bilyong utang ko kay Wang Lao noong nakaraang beses. Ano ba talaga ito? Ano ba talaga ang Night Bright Pearl? Sabihin mo na sa akin. Ito ay 500 milyon. Ayan, Gil. Son, ang bid ninyo ay 201 milyon. Nakuha na ang kayamanan. Pero paano ko ito ma-absorb? Noong nakaraang pagkakataon, nalito ako. Na-absorb ko ang katangian ng kahoy. Ngayon, hindi ko na kaya. Hindi tama. Ang tunay na enerhiya ang nagpapalakas nito. Pero hindi pumapasok ang enerhiya sa katawan ko. Hindi tinatabla ng tubig at apoy. Hindi nasasaktan ng kutsilyo. Subukan kong lunukin ng diretsyo. Kung ano man, laxative lang yan, lalabas din. Pinakamalala, masaktan ang puwitan. Bakit wala akong nararamdaman? Eh, pumasok na sa tiyan. Nabangga sa katangian ng kahoy. Ito ang paglilinis ng buto at kalamnan. Pero bakit ang sakit nito? Hindi ko na kaya. Nakahampas sa katangian ng kahoy. Ito ay paghugas ng buto at pag-aalis ng laman. Pero bakit sobrang sakit? Hindi ko na kayang tiisin. Ang tanga ay may ganitong kapalaran. Umaasa akong makuha mo ang 5 espiritu na perlas. Ang lakas ay nasa taglagas. Tama. Ganito ang pakiramdam. Nagre-resulta ang enerhiya. Ang sarap. Ha! Maliit na maya sa 3 kilometro ang layo. Kitang-kita ko bawat balahibo. May usapan kami ni Ginoong Qin. May usapan kami ni Ginoong Qin. Wala nang oras. Paningin na parang Ray. Aynan. Hihi. Ay ay ay. Ay ay. Huwag huwag huwag. Ay ay. Itong lalaki. Nangahas magkuha ng larawan sa ilalim ng palda ng boss ko. Ito. Suksiyang. Gumagawa ka ng ganitong kabastusan. Ay, ito. Ginoong Qin. Ay, nakarecord pa ang video na ito. Ay, ito. Ah, ang lalaking ito. Ay, ang prutas ko. 14. Aking prutas. 12. Boss, ganitong mga bagay. Huwag mong lagyan ng dumi ang iyong mga kamay. Ako na ang bahala. Ay ay ay. Ay naku. Ay naku. Huwag mo nang saktan. Nagkamali ako. Gagawin ko ang kahit ano. Gusto kitang pasukin sa pulisya. Ha! Huwag magreklamo. Pakiusap, huwag po. CJ, walang problema kung hindi ka mag-ulat. Pero, kailangan mong baguhin ang kasunduan ng Old Phoenix. Sa loob ng 6 na buwan, kailangan mong walang kondisyon na makipagtulungan sa amin. Tulungan ang pagbebenta. Ay, ako ay isang branch manager lang. Wala akong kapangyarihan. Sun King, tumawag ng pulis. Ay, huwag. Sang-ayon ako. Wala akong kapangyarihan. Ay, huwag.
Sang-ayon ako. Pirmahan. Ay, Ginoong Qin. Ngayon, maaari tayong mabuti nang gamitin ang matandang Phoenix. Parang palaging. Para bang ipinagbili ang katawan. Huwag mong isipin ng ganun. Naka-edit na ang video na ito. At nagsuot ka pa ng safety shorts. Ang safety shorts na ito ay para nga sa pag-iwas ng pagkapansin. Paano mo nalaman na nagsuot ako ng safety shorts? Ako. Esan. Kanina lang. Nang hinawakan ko siya, aksidente kong natanaw. Huwag kang mag-alala. Maliban sa safety shorts, walang anumang kulay lila na nakita. Umalis ka na. Napakahiya ni Ji. Qin, kahit mamatay, hindi pwedeng malaman ni Ji. Qin, mayroon akong S-ray vision. Kung hindi, siguradong hindi siya titigil sa akin. Napakahiya ni Ji. Qin, kahit mamatay, hindi pwedeng malaman ni Ji. Qin, mayroon akong S-ray vision. Kung hindi, siguradong hindi siya titigil sa akin. Hoy, Wang Rui. Ay naku. Ang pagsusuri ni Wukuo. Ngayong gabi pupunta kami sa baryo ng Jif para tingnan ang isang batch ng mga kinhan na palayok. Kailangan mo talagang sumama sa akin. Sige, pupunta ako. Hindi bagay ito, Galit na galit si Wukuo sa akin. Alam mo naman yun, di ba? Hindi talaga ako marunong mag-verify. Kung hindi mo ako tutulungan, sino pa? Nasa Heoshan ang gusali ng pamilya J. Sa biyahe, 2 oras lang. Hindi ka maabala sa mga plano mo bukas. Aoyama. Yung nayon na binanggit ni Kinran. Tama. Yun nga. Kailangan kong pumunta doon. Huwag mong itapon ang Kyangkon Pearl. Na parang basura. Ginoo. Sa auction na ito. Kung hindi sana sinadyang tumaas ni Sun King ang bid, kaya nating makuha ito sa 6 na bilyon. Sabi mo dati. Na malapit nga sina Sun King at Wang family. Totoo nga. Sa ikaseptuaginta ng kaarawan ni Wang Luan. Hindi ako natatakot kay Wang Luan. Kung hindi makatarungan, gagamitin ang madilim. Ginawa ni Buko ang ahensya ng pagsusuri. Ngayong gabi, magdadala sila ng antigong gamit mula sa Jeja Village. Sina Sun King at Wang Rui. Lahat sila ay mga kasapi, tiyak na pupunta. Sumama ka kay Buko. Ikaw ba? Si Sun King at si Zurui ay tiyak na pupunta ang mga direktor. Sumunod ka kay Buko. Hahaha. Ay naku, Kuusyaw. Isama mo ako sa guild ng mga tagasuri ng kayamanan. Sabi ng aming matandang Ginoo. Karaniwan, ako ay isang walang ginagawa na rice bug. Ngayon, tiyak na ikasasaya niya ito. Hehe. Tama nga. Sabi rin ng tatay ko. Hindi ako bagay sa negosyo. Ngayong dadalhin ko ang antigong ito pabalik. Tingnan natin kung aakalain pa niya akong maliit. Hihi. Si Wang Rui na cute na iyon. Bakit hindi pa siya dumarating? Pinapahintay niya ang napakaraming tao para sa kanya lang. Maliit na swallow. Huwag kang magmadali. Si Wang Rui ay kasali rin sa lupon ng mga direktor. Huwag mag-alala, maghintay pa tayo. Hindi siya darating. Hindi rin makakadalo si Sun King. Shan Shu, yung tao na haharap kay Sun King. Naayos na. Hihi. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Mahigit 100 tao ang nakaambush sa paligid. Sasamantalahin namin ang kaguluhan para kumilos. Tinitiyak kong hindi siya makakalabas ng bayan ng J. Noong nakaraan, sinira niya ang mga plano ko. Ngayon, hindi ko siya palalampasin. Pasensya na. Napakalayo ng lugar na ito. Hindi mahanap ang daan. Nasa mali pa ang daan, di pa alam na dapat maagang pumunta. Para mo nang inaakala mong prinsesa ka. Sun King, makinig ka mabuti. Mahal na binata. Anong problema na naman? Tawagin mo akong presidente. Sumali ka sa amin. Sa samahan ng mga eksperto sa antigong bagay. Kailangan sundin ang aming mga alituntunin. Tawagin mo akong pangulo. Sumali ka sa amin. Sa samahan ng mga eksperto sa antigong bagay. Kailangan sundin ang aming mga alituntunin. Ilang mga yaman na 3 henerasyon na samahan. Talaga bang itinuturing mong mahalaga ang balahibo ng manok? At ano ngayon? Kailangan mong igalang ako bilang pangulo. Makinig ka sa utos ko. Naiintindihan mo ba?
Bakit parang mga lamok dito? Parang mga langaw. Ang ingay. Samahan mo ako maglakad-lakad. Kesa dito nanonood ng iba. Nagpapakita ng lakas. Ay naku. Umalis ka na. Ang maliit na pasensya ay nagdudulot ng malaking gulo. Maghintay ka lang sa akin. Huwag mong ilipat. Kasama na ang tao at mga ukit na bato. Lahat ilipat mo na. Mukha kang pagod na sa kakasama. Ngayong gabi, ipapadala siya sa impyerno. Ay nako. Mister, si Lolo Liu ang pinakamatanda sa buong baryo. Kung may mangyaring masama, hindi ako patatawarin ng buong baryo. Pakiusap, kausapin mo siya. Bibigay ako sa iyo ng 2 minuto. Kung hindi mo siya mapapayag, kayo ang aayusin. CJ. Lahat ng luma sa buong baryo. Binenta na sa mga mayaman. Itong bato, ayon din kay Gushao. Bumaba ka na. Wang Defa. Ikaw na walang konsensya. Ito ang pinagmulan ng angkan ni Je. Hindi pwedeng ibenta. Nakalimutan mo na ang iyong pinagmulan. Ang mga inskripsyon sa bato ay may aura ng mga kasangkapan sa ritual. Kagaya ng perlas ng kalawakan. Ay, Sun King. Wala kang karapatang makiistorbo dito. Ang mga inskripsyon ay may amoy ng mga kasangkapan sa mahika. At kahawig ng perlas ng kalangitan. Yo, Sun King. Wala kang karapatang magsalita dito. Tingnan niyo ang bato na ito. Ang pagsusulat nito ay detalyado. At masigla ang anyo. Tingnan mo, ito ay mula sa panahon ng Sui at Tang. Tama ang sinabi ng mayamang binata. Mayroon kaming isang sulat ni Chu Suili ang mula sa dinastyang Tang. At itong inukit sa bato. Halos 8%. Tiyak na hindi ito mali. Ang lolo ko ay miyembro ng Asosasyon ng Calligraphy. Ito ang estilo ni Ouyang Sun. Mayamang binata. Hindi lang dapat tingnan ang mga salita. May mga inukit na bato mula pa noong kanlurang Han. Gumagamit ang mga ninuno ng lupa at apoy para sa mga patong na shell. Upang protektahan ang mga bagay mula sa nakaraang dinastya. Nasa shell. Shell. Nakikinig kayo. Yung tunog na to. Parang tunog ng binabasa ang basang lupa. Hindi talaga ito bato. Yung kakaibang malutong na tunog. Kuya Sean. Ang ibig mong sabihin, yung panlabas nito ay peke. Sa loob ang tunay na produkto. Tio Sean, ang ibig mong sabihin, na ang panlabas nitong bahagi ay peke, at ang loob ang tunay na bagay. Mula pa sa nakaraang dinastya, panahon ng Sui at Tang, ginamit nila ang ganitong paraan para protektahan ang mga antigong bagay. Baitong, noong nakaraan nakatago ang kakayahan. Ngayong gabi hindi ka makakalabas sa nayon ng J. Huwag nang magpanggap. Noong nakaraan nakipag-ugnayan ako kay Chen Dashun. Akala ko mas mahusay lang siya kay Wuko. Hindi ko akalain na sobrang lalim ng kanyang itinatago. Bato ng inukit ng Fenthgans. Isang piraso ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Tio Shan Yu. Nakuha na ito. Sun King. Natalo ka. Kung hindi mo tutuparin ang kasunduan, ngayong gabi ay ikukulong kita sa likod ng nayon sa lumang sementeryo. Natawag ko na ang tao para harangin ang daan papunta sa baryo. Hindi ka makakatakas. Ganyan lang ang maliit mong taktika. Natawag ko na ang tao para harangin ang daan papunta sa baryo. Hindi ka makakatakas. Ganyan lang ang maliit mong taktika. Gusto mo pang saktan ako. Ngayon, magbibigay ako sa inyo ng isang leksyon sa pagtuklas ng mga hiyas. Ay, tumigil ka. Yung bagay na ito na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Kaya mo bang magbayad niyan? Sira ka na. Magkakaso ka niyan sa kulungan. Fu Joshu. Tanghali si Shoshu. Ang ukit na bato na ito ay may pangalawang antas ng pagtatago. Tito Sean, ano ang sinasabi mo? Anong pangalawang antas ng pagtatago? Sinasabi niya na. Natalo ka. Dapat kang lumuhod. Ito ang biwi. Manuskrito ng Diamond Sutra ni Gukaisi. Nasa pamana. 3 piraso lamang. Manuskrito ng Diamond Sutra ni Gukaisi.
Naipasa sa panahon. 3 piraso lang. Uncle Sean, baka naman ay malabo na ang mata mo. Paano naman pwedeng ito? Ang tunay na likha ni Gukaizi. Hindi pwedeng mali. Ako ay 20 taong gulang. Sundan mo lang ang aking guro. Kopyahin ang inskripsyon sa Luo Shenfu na larawan. Ang panulat ay parang gagamba at ibon sa dulo. Aking naaalala ito ng 30 taon. Ang pagsusulat ni Gukaizi, hindi kayang gayahin ng iba. Wuko. Yung mga eksperto sa hiyas na hinahanap mo ay kinikilala na. Natalo ka sa sugal. Oras na para tuparin ang kasunduan. Kung magpapakumbaba ako sa iyo ngayon, sa hinaharap, yung mga tao sa industriya, magtatawanan sa akin magpakailan paman. Sun King. Magpatawad ka kung maaari. Itong sugal, tigilan na natin. Kung ako ang talo ngayon, papayag ka bang isali ako? Huwag mong kalimutan. Sila Wu ang pinuno ng Wu family. Darating ang hari ng langit. Kailangan mong tanggapin ang talo at magpasalamat. Sun King, huwag mong galawin ako. Ako ay tao ng pamilya Wu. Pipilitin kitang lumuhod. Kailangan mong lumuhod. Hindi ako luluhod. Sun King, huwag kang masyadong lumabis. Sa huli, ang kapangyarihan ng Wu family dito sa lugar. Dahil kay Miss Wang. Ngayon, isusulat natin ang utang na ito. Itong 2 palo. Ituring mong interes na lang. Di ka pa ba magmamadali? Umalis ka na. Ginoong Senyorita Sun. Umalis ka na. Ginoong Senyorita Sun, kung nakita mo na ang halaga ng batong ito, ibibigay ko na sayo. Salamat na lang. Tara na, magmadali tayo. Mag-ingat sa daan. Ikaw si Sun King. Hindi. Nagkamali ka ng hanap. Sa harap na ng kamatayan, nag-inarte pa. Ang inskripsyon ni Jiang Qi, nasa sayo. Ibigay mo na. Iiwanan kita ng buo. Paano niya nalaman ang tungkol sa inukit? Ang inukit ay nakuha ko ng mahirap. Maliban kay Wang Rui, walang nakakaalam. Inukit. Ano bang inukit ang kailangan mo? Lesiu, nagsisinungaling ka pa rin. Sabi ni Chen Dashon, ang inskripsyon ay 1 metro ang haba at lapad. Isa itong kasangkapan sa ritual. Hindi mo pwedeng dalhin ito sa katawan. Dapat itago ito sa sasakyan. Pero bakit wala ako nito? Naramdaman ko ang hininga. Itinago mo ito sa kalagitnaan ng daan. Enye. Sun King. Binigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Pero pinili mong maghanap ng kamatayan. Kaya pala ang payat na unggoy na ito ay ipinadala ni Chen Dashon. Dati ay minura ko siya. Ngunit nakipagsabuatan pala siya sa dugo ng kasamaan. Kailangan itong agad na ayusin. Gusto niya ng ukit sa bato. Aba, ang payat na unggoy na ito ay ipinadala ni Chen Dashon. Dati ay minura ko siya. Ngunit nakipagsabuatan pala siya sa dugo ng kasamaan. Kailangan itong ayusin agad. Gusto ng batong inukit. Hayaan si Chen Dashon na kunin ito. Huwag maging kampante. Misteryo ang mga paraan ng Blood Evil Sect. Siguradong may kasama sila. Dapat mabilis ang laban. Huwag siyang palampasin. Tapos na ba kayong magbulungan? Kung ayaw niyong magsalita, pipilitin ko kayong magsalita. Ganun lang. Sa harap ng ganap na lakas, kailangan mo pa ring mamatay. Liwanag ng alitaptap. Maging matapang na makipaglaban sa liwanag ng buwan. Mamatay ka. Ang masamang hangin ng mga anino. Sobrang saya. Itong espiritual na perlas ay kayang sumipsip ng masamang hangin. Paano nangyari iyon? Itong basag mong espada. Kaya nitong sirain ang aking sakit na espada. Paano nangyari iyon? Itong basag mong espada. Kaya nitong sirain ang aking sakit na espada.
Marami kang hindi alam. Itong espada ko. Hindi lang kayang pumatay ng iyong espada. Pwede pa kitang putulin ng ulo. Dalawa-dalawa. Binuksan ang langit gamit ang espada. Bakit ganito ang nangyayari? Wala nang problema. Patay na siya. Tara na. Alaynan. Sino ka? Si Duan Zhao ka ba? Hindi ako si Duan Jian. Masanay akong tawaging Imperial na Espadak Suanyuan. Imperial na Espadak Suanyuan. Niloloko mo ako. Isa ka lang ordinaryong espiritu ng kagamitan. Dijen Suanyuan. Dapat ay matapang at matatag. Paano maaaring ito ang boses ng isang babae? Kamalayan. Ang langit at lupa, lahat ng bagay, ang yin at yang ay nagsasama. Ang may hawak ng spear ay ang yang. Ang espiritu ng espada ay ang yin. Ito ay ang paraan ng langit. Sayang, nahati ang katawan sa dalawa. Hindi ito makakapag-anyong tao. Kung hindi, tiyak na makikita ang may-ari. Ikaw ay makakapag-anyong tao. 10 makapangyarihang kagamitan mula sa sinaunang panahon. Kapag buo ang katawan, natural na nagiging anyo ang enerhiya. Sayang, ngayon ay nanghihina na ang espiritu ng langit at lupa. Wasak ang katawan ng espada. Ginoo. May lakas akong hilahin ang mga bundok at ilog. Siguro. Hindi rin naman ako mahina. Mahina. Napakahina. Kaya niliubawen. Naputulin ang langit gamit ang espada. Ikaw, ganito lang ang lakas mo. Talagang mahina. Bakit mo ako pinili bilang amo? Pumili ng amo 6 Maliban kung mawala ang amo. Kung hindi, hindi papalitan. Ang hari ng tao. Kailangang may hangaring mamuno sa buong mundo. At puso na itama ang daan. Ako. Pwede ba? Napakatalino mo. Isang tingin lang, matutunan mo na ang unang espada. Hindi pa nga kasing galing mo si Liu Bawen noon. Ngayon, meron ka pang 5 espiritu na perlas. Sino siya? Pinsan ko siya mula sa probinsya. Dumating siya para tumulong sa paglilinis at pagluluto. Pinsan mo, bakit hindi ko pa naririnig ang tungkol sa kanya? Bago lang siya dito, hindi pa 2 araw. Bakit ka dumating ng ganito kaaga? Hindi mo ba sinabi kahapon? Nasasamahan mo ako sa auction. Bakit? Nakalimutan mo. Hindi naman pwede kalimutan. Pag nag-asawa ka na at nagkaroon ng anak, hindi na sapat ang villa na ito. Pumili ka ng mas malaking. Ginoong Qin, itong villa na ito ay utang ni Wang Lao sa akin. Presyo ng bahay sa Shenzhen, hindi ko kayang bilhin. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Ikaw ang pangunahing tagapangasiwa ng Jin Xiangyu. Hintayin kong talunin si Hong Sen. Palitan ang villa. Hindi mahirap. Pero ano? Kailangan munang makahanap ng magandang asawa. Saan ka makakahanap ng asawa na mas masarap kumita? Talagang gusto mo bang malaman? Bakit ko pinapansin si Hong Sen? Alaynan. Ay. Talagang gusto mong malaman. Bakit ko pinapansin si Hong Sen? Alaynan. 3 taon na ang nakalipas. Umalis ako sa pamilya Qin. Maliban sa pagpipilit sa akin na magpakasal. Ang nanay ko. Palihim na tumutulong sa mga dayuhang mamimili. Na kontrabando ang mga kayamanan. Nabato ni Nuwa. Kapag natalo ko si Hong Sen, hindi ko na siya papayagang magkamali pa. Mga paninda sa auction ngayon. Ito ang bato ni Nuwa. Bato ni Nuwa. Kawili-wili. Tara na. CJ. Para sa susunod na koleksyon.
Mga ginoo at ginang. Ang huling koleksyon. Bato ng pagtatama ng langit. Kilalang. Bato ni Inwa. Mababang presyo 300 milyon. Ngayon. Simulan. 500 milyon. 600 milyon. Sun King. 1 bilyon. 600 milyon. Kami. 1 bilyon. Malayo ito sa naunang alok. At, ito ay purong cash na alok. Ginoo-ginang na ito. Bilyon. Perang cash. Makinig ng mabuti. Perang cash. Pakiusapan ang mamimili na lumapit at tapusin ang transaksyon.